David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1181. Sa oras na ito, marahil ang pagkakasala ay ang pinakamahusay na depensa. Sa pag-iisip nito, nagpakawala ng malakas na sigaw si David, ang kapangyarihan ng dragon ay ganap na napakilos, ang hindi nasira na gininto ang katawan ay naging aktibo, at ang mga kaliski sa kanyang katawan ay nagsimulang lumaki ng mabilis. Nakasilaw na gintong liwanag ang pumalibot sa katawan ni David. Banal na kamao. Sunod-sunod ang mga anino ng boxing patungo kay Dong Likan, at ang napakalaking momentum ay kumalat sa isang iglap, at ang buong pamilya Dong ay natabunan dito. Sa pagtingin sa eksenang ito, isang flash ng solemnity ang sumilay sa mukha ni Dong Likan. Hindi niya inaasahan na ganito pala kaitikot ang hininga ni David. Siya ngayon ay may ilang mga pagdududa kung ito ay kapaki-pakinabang upang masaktan si David para kay Longjing. Ngunit ngayong papalapit na ang momentum, marahang kumaway si Dong Likan, at ang mga sinag ng liwanag ay nagsimulang magsentro sa kanya, at pagkatapos ay kumalat. Sa isang iglap, isang malakas na aura ang nabuo sa paligid ni Dong Likan, na tila nag-iipon ng kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi dapat maliitin ang lakas ni Dong Likan. Kung hindi, paano ito ihalo sa Kyoto? Ang lahat ng uri ng mga diskarte at mahiwagang kapangyarihan ay madali ring naipit. Ang banal na kamao ni David, na sinuntok ang malakas na aura sa isang suntok, ay parang lumubog sa dagat, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na hinigop ng aura. At bahagyang kumaway si Dong Likan, at isang grupo ng mga matingkad na sinag ng liwanag ang lumabas sa aura. Ang ilaw ay naging isang malaking kamao at marahas na humampes kay David. Nang makita ito ni David, hindi sinasadyang lumubog ang kanyang puso. Nalaman niyang ang kapangyarihan pala na ito ay ang Holy Light Fist na nasuntok niya lang. Tila hindi na-absorb ng aura na ito ang kapangyarihan ni David, ngunit inimbak ito at pagkatapos ay tumalbog pabalik. Boom! Isang suntok na naman ang binasag ni David, at nagbanggaan ang dalawa sa parehong puwersa, na paatras ng ilang hakbang ang katawan ni David. May bakas ng dugo ang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa suntok sa umpisa ay halos gamitin na ni David ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ayaw niyang mapunta ito sa kanya sa huli. David, gusto mo pa bang labanan? Si Dong Likan ay malamig na tumingin kay David, ang kanyang mga mata ay sobrang walang pakialam. Kahit na ito ay kamatayan, hindi ako uupo. Pinunasan ni David ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, muling bumangon ang hininga sa kanyang katawan, nagbago ang kulay ng mundo dulot ng nakakakilabot na hininga, at ang hangin ay pumutok. Dumadagin Dong. May malakas na ingay, parang kulog. Iniunat ang kanyang kanang kamay, ang Dragon Slaying Sword ay agad na lumitaw sa kamay ni David, at ang apoy na nagninangas sa Dragon Slaying Sword ay naging sanhi ng pagtaas ng temperatura sa paligid. Ang gininto ang liwanag kay David ay tumakip sa langit at araw, at ang kalangitan sa ibabaw ng bilya ng pamilya Dong ay nagsimulang tumakip sa kalangitan. Ito ay isang buhay at kamatayang labanan, at si David ay hindi nang ahas na maging pabaya. Sinusubukan niyang ipatawag ang gintong dragon sa kanyang katawan. Kaya lang, ang gintong dragon na ito ay hindi nasa ilalim ng kontrol ni David, at kapag ito ay lumitaw, ito ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ni David. Sa pagtingin sa Dragon Slaying Sword sa kamay ni David, puno ng init ang mga mata ni Dong Likan. Hindi ko inaasahan na marami kang kayamanan sa katawan mo. Nakangising sabi ni Dong Likan. Tiningnan ni David si Dong Likan ng may pag-aalipusta, pinakaayaw niya ang ganitong uri ng ipokrito. Ang isang ipokrito ay hindi kasing husay ng isang tunay na kontrabida, ito ay masyadong mapot. Siyam na shadow swordsmanship. Si David ay nagpakawala ng malakas na sigaw, pagkatapos ay iniwagayway ang Dragon Slaying Sword, ang kanyang katawan ay agad na nahahati sa dalawa, at tatlo. Kabanata 1182. Ang anim na magkatulad na David ay tumayo ng magkasama, na ikinagulat ng lahat. Si Dong Likan lang ang mukhang kalmado. Isang pagkukunwari lang, nagpapakita sa harapan ko. Walang pakialam si Dong Likan sa Nine Shadow Swordsmanship ni David. Hindi nagsalita si David. Pakiramdam niya ay nag-aaksaya siya ng lakas nang sabihin niya ang isa pang pangungusap ngayon. Pahinga. Tumalon si David. Sa himpapawid, anim na kaparehong David lamang ang nakita, na nananatili doon na parang mga Diyos.
Pagkatapos, dalawang maliwanag na espada-chi ang kumaway. Sa huli, nagsanib sila sa isa at direktang inatake si Dong Likan. Ang enerhiya ng espada na ito ay tumago sa kalangitan, na parang pumupunit ng puwang sa oras at espasyo. Sa itaas ng lakas ng espada, mayroon pa ring nagngangalit na apoy ng espiritong apoy. Kung ang nakakatakot na sword chi ay naging dahilan upang tumakas ang maraming tao sa pamilya Dong, ang espiritual na apoy sa itaas ng sword chi lamang ay gagawing hindi mabata ang lahat. Ngunit ang gayong nakakatakot na espada chi ay tumama sa aura ni Dong Likan. Ang parehong eksena ay lumitaw. Matapos mahawakan ng nakakatakot na enerhiya ng espada ang aura, nawala ito ng walang bakas sa isang iglap, na parang hindi pa ito umiral. Kung hindi dahil sa natitirang init na natitira sa hangin, walang sino man ang maniniwala na si David ay nagwagayway ng isang nakakatakot na sword energy. Ikaw lamang ang martial sect, kahit gaano pa karami ang magic weapons mo, ito ay walang saysay sa harap ko. Mahinang sabi ni Dong Likan. Pagkatapos magsalita, ginamit ni Dong Likan ang kanyang kamay bilang isang espada at agad na kumaway kay David. Sa aura, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa isang iglap. Ang parehong nakakatakot na enerhiya ng espada ay sumalakay kay David. Naranasan lang ito ni David kaya matagal na siyang pinaghandaan. Mabilis na kumislap ang figure, naiiwasan ang lakas ng espada, ngunit ang lakas ng espada ay natangay pa rin sa likuran. Isang gintong liwanag ang kumislap, at isang malalim na sugat ang lumitaw sa likod ni David. Ang mga piraso ng gintong kaliskis ay nahulog, at sa wakas ay nawala. Bumagsak ang katawan ni David mula sa himpapawid, at ang kanyang mukha ay naging napakapangit. Bagamat bahagya siyang nakatakas sa sword chi kanina, napahiya rin ito kay David. Tinitigan ni David si Dong Likan, hindi nangangahas na umatake ng basta-basta. Dahil ang bawat pag-atake ay katumbas ng pagtama sa iyong sarili. Nang makitang hindi na umaatake si David, tumingin si Dong Likan sa kanya ng may panunuya, ano? 2 beses lang ito. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang confidence mo. Mukhang na-overestimated din kita, na naging sanhi ng pag-aaksaya ko ng isang chi control pill, ngunit itong chi control pill ay naging peke, hahanapin ko silang mag-settle ng mga account sooner or later. Ngayon ibigay mo na kay Longjing ang sarili, kaya kung paginhawahin ka. Kung may kakayahan ka, makukuha mo ito sa iyong sarili. Malamig ang mukha ni David, at bumangon ang galit sa kanyang mga mata. Ayos ito. Nang matapos magsalita si Dong Likan, biglang kumislap ang kanyang anyo at dumiretso siya sa harapan ni David. Hindi na malaya ni David kung paano lumapit sa kanya si Dong Likan at sinampal sa dibdib ni Dong Likan. Natamba ang katawan ni David at noontog sa batong pader bago siya tumigil. Bumagsak ang dibdib ni David, at halatang bali ang kanyang mga tadyang. Ang hindi masisira na gininto ang katawan, sa harap ni Dong Likan, ay kahit na mahina. Ito ang agwat sa pagitan ng Wazang at Wao. Ang maliit na agwat ng kaharian, o ang parehong kaharian, ay maaaring makabawi dito sa pamamagitan ng talento at kakayahan. Ngunit ang agwat sa pagitan ng mga dakilang kaharian ay parang isang gulf na hindi maitawid. Kapag dumating ka sa kaharian ng Marquis, maaari mong maranasan at maunawaan ang mga bagong pamamaraan. Hindi pa naabot ni David ang kalahating hakbang na Wao. Kung maabot niya ang kalahating hakbang na Wao, na nakaharap kay Dong Likan, hindi siya mapapahiya. Nahihirapan siyang umakyat mula sa lupa. Bagamat nasugatan siya, puno pa rin ng determinasyon ang mukha ni David. Hanggat hindi siya namamatay, hinding-hindi siya susuko. Nang makitang muling tumayo si David, hindi napigilan ni Dong Likan na mapabuntong hininga, napakagandang panla, sayang tigre ka at hindi magagamit ng iba, kaya kailangan mong mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Dong Likan, at biglang lumitaw ang isang mahabang espada sa kanyang kamay, na iginuhit patungo sa dibdib ni David. Kabanata 1183. Gusto niyang ilabas ang Dragon Crystal sa katawan ni David. Paulit-ulit na umatras si David, ngunit nalaman niyang hindi niya matatakasan ang anino ng espada ni Dong Likan. Gusto mo ba talagang mamatay dito ngayon? Sumagi sa isip ni David sina Sonya, Gulinger, at Longwo. Pagkatapos ay mayroong kanyang sariling mga magulang, at ang kanyang biolohikal na ina na hindi pa niya nakikilala. Hindi ako pwedeng mamatay, hindi ako pwedeng mamatay.
Sigaw ni David sa kanyang isipan. Biglang sumili ang nakakasilaw na liwanag mula sa dibdib ni David. Isang sumisigaw na dagandong ng dragon ang tumunog, at isang gintong dragon ang bumaril mula sa katawan ni David. Isang malaking hininga ang bumalot sa hinalinhan ni David. Si Dong Liken ay direktang nabigla sa hiningang ito at umatras. Pagkatapos ay tumingin siya sa gintong dragon na sumugod palabas ng katawan ni David na may pagtataka. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Dong Liken, hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Ang gintong dragon ay lumipad sa itaas ng ulo ni David, at pagkatapos ay direktang binalot ang katawan ni David, at pagkatapos ay naging isang pares ng gintong baluti. Ang walang katapusang kapangyarihan ay patuloy na dinadala mula sa baluti patungo sa katawan ni David. Matapos matigilan si Dong Liken ay agad siyang nag-react. Alam niya na sa pagkakataong ito ay hindi na dapat payagang makatakas si David, kung hindi ay lalaki na si David sa hinaharap, at tiyak na magderanas ng kapahamakan ang pamilya Dong. Pumunta ka sa H3L. Hawak ni Dong Liken ang isang mahabang espada, at ang mga bulaklak ng espada ay namumukadkad mula sa mga kamay ni Dong Liken. Ang bawat bulaklak ng espada ay naglalaman ng kapangyarihan ng langit at lupa, tulad ng mga tanikala, na nakabalot kay David. Nang makita ito ni David, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay agad na nanginag. Hindi mabilang na mga anino ng espada ang lumitaw at nagsimulang bumaril patungo sa mga bulaklak ng espada. Bang bang bang! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at nagsimulang gumuho ang bilya ng pamilya Dong sa malaking pagsabog na ito. Sa oras na ito, wala nang kakayahan si Dong Liken na magambala at protektahan ang kanyang mga bilya. Nang makitang nawasak ang kanyang tahanan, puno ng galit ang mga mata ni Dong Liken. Ang enerhiya sa grupo ni Dong Li ay patuloy na tumataas, at ang hininga ay umaalon, at siya ay ganap na hindi pinansin ang kanyang sariling tahanan. Hinawakan ni David ang Dragon Slaying Sword, at inakyat din ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Incompatible ang dalawa sa isa't isa. Di nagtagal, ang mga figure ng dalawang tao ay nagbanggaan, ang mga espada sa kanilang mga kamay ay nagbanggaan, gumawa ng isang malupit na tunog, at ang ginto at bakal na mga kabayo ay lumaban sa lahat ng direksyon. Ang walang katapusang bagyo ay nakasentro sa dalawang tao at patuloy na kumakalat palabas. Ang mga bilya ng pamilya Dong ay tuluyang nasira. Kahit na maraming utusan ng pamilya Dong, hindi makayanan ang puwersang ito, isa-isa silang nagsuka ng dugo. Lalong natakot si Dong Liken habang nakikipaglaban. Si David ay wala sa kaharian ng Wuzong, ngunit nagawa niyang makipaglaban sa kanya sa mahabang panahon. At ang gintong dragon nakakalabas lang sa katawan ni David. Ano ba talaga yon? Sa lakas ni Dong Liken, nakikita niya na ang gintong dragon ay hindi isang ilusyon, kundi isang tunay na gintong dragon. Sa isang kisap mata, nakalaban na sina David at Dong Liken ng daan-daang round, at pantay ang pagkakatali nilang dalawa. Kaya lang, lalong naging unstable ang aura sa katawan ni David. Kitang-kita na ang agwat sa kaharian ay mahirap gawin. Kahit na lumitaw ang gintong dragon, maaari lamang itong labanan saglit. Nang makitang si David ay nagsisimula ng maubusan ng hininga, napangiti si Dong Liken sa bibig. Kaagad pagkatapos, gumawa siya ng hakbang upang makita ang kuko ng dragon at hinawakan ito patungo sa dibdib ni David, sinusubukang alisin ang kristal ng dragon mula sa dibdib ni David. Umatras ang figure ni David, ngunit biglang napunit ni Dong Liken ang isang piraso ng kanyang dibdib. Tumutulo ang dugo sa dibdib ni David, nakakatakot ang itsura. Ngunit para kay David, ang pinsalang ito ay walang pinagkaiba sa pagkagat ng lamok. Matagal nang nawala ang hindi masisirang gininto ang katawan sa katawan ni David, at madala lamang niya ito sa simpleng pag-asa sa matigas niyang katawan. Ngunit ang laman ay matigas, at sa harap ng ganap na lakas, ito ay tulad ng isang paste ng papel. Boy, ang galing mo talaga, younger generation, ikaw ang unang makakalaban sa akin ng matagal. Mukhang ngayong araw na ito hindi kita kayang bitawan kahit anong mangyari. Pagkatapos magsalita ni Dong Liken, biglang tumaas ang kanyang katawan ng ilang pulgada, at sa isang iglap ay tumangkad siya. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang mga palad, at isang malaking pagoda ang lumitaw sa hangin. Kabanata 1184.
Isang mapayapa at malambot na liwanag ang bumungad sa katawan ni David, na agad na nagpapahina sa paghinga ni David, at ang kamalayan ni David ay natarante rin sa sandaling ito ay naliwanagan. Ang pagoda ay nahulog mula sa langit, ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ni David ay kumislap, ang kanyang malay ay nakabawi, at ang hininga sa kanyang katawan ay namuo rin. Itigil. Nang supilan na ng pagoda si David, biglang lumabas si Dong Jahao at tumayo kasama si David. Nang makita ito, nagmamadaling iwinagayway ni Dong Likan ang kanyang kamay, at ang pagoda sa kalagitnaan ng hangin ay agad na nawala. Dad, ano ang ginagawa mo? Naguguluhan na tumingin si Dong Jahao sa kanyang ama. At may isang babaeng nasa katanghaliang gulang na pumasok kasama si Dong Jahao, na siyang ina ni Dong Jahao sa unang tingin. Sa pagtingin sa nawasak na tahanan, ang ina ni Dong Jahao ay tumingin din kay Dong Likan ng walang laman. Likan, ano ang nangyayari? Napakapangit ng mukha ni Dong Likan, at malungkot niyang sinabi, huwag kang mag-alala, umalis ka kaagad dito. Tay, bakit mo sinasalakay si Kuya Chen? Kung hindi mo ipaliwanag, hindi ako aalis. Gustong malaman ni Dong Jahao, maayos naman silang dalawa noong umalis sila, pero bakit sila nag-aaway ngayon? Malungkot ang mukha ni Dong Likan, ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin kay Dong Jahao. Alam na alam niya kung ano ang ugali ng kanyang anak. Kung hindi, hindi siya makakahanap ng dahilan para ilayo si Dong Jahao. Gusto ng tatay mo ang Dragon Crystal sa katawan ko, at pagkatapos ay ibigay ito sa iyo. Hindi umimik si Dong Likan, sabi ni David sa isang tabi. Nang marinig ito ni Dong Jahao, agad na nagalit ang kanyang mukha, at tumingin kay Dong Likan, tatay, totoo ba ang sinabi ni Brother Chen? Jahao, para sa ikabubuti mo ang ginagawa ko. Ikaw ay nasa nakababatang henerasyon at may pinakamababang lakas. Gaano karaming mga tao ang gumawa ng mga biro at pamumuna? Kung hindi dahil nakatayo ako sa harapan, sa tingin mo ba sa lakas mo ngayon, maipamamalas mo pa ang iyong kapangyarihan sa Kyoto? Dumagundong si Dong Likan kay Dong Jahao. Hindi ko kailangan. Ang aking lakas ay mataas at mababa. Nililinang ko rin ang sarili kong kakayahan. Hindi ko kailangang mangagaw ng gamit ng ibang tao para madagdagan ang aking cultivation. Ano ang pinagkaiba ng ganitong pag-uugali sa Exishu? Nakakahiya na sinasabi mo pa na sikat at disenteng tao ka buong araw, at hinamak mong sundan ang mga taong iyon sa alyansa ng martial arts. Sa tingin ko hindi ka kasing galing ng mga taong iyon. Kahit na puro kontrabida ang mga taong iyon, mas mahusay din sila kaysa sa iyo, isang ipokrito. Naisip mo na ba ito matagal na ang nakalipas at hiniling sa akin na tawagan si Brother Chen, dalhin ako, at pagkatapos ay atakihin si Brother Chen. Nakakahiya ka. Si Dong Jahao ay umungal ng malakas sa kanyang ama, ang kanyang boses ay paos, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Damn! Nang makita ang kanyang anak, naglakas loob si Dong Likan na sabihin ang ganoong bagay tungkol sa kanyang sarili, at agad na iniabot ang kanyang kamay upang hampasin si Dong Jahao. Kaya lang niyakap siya ng mahigpit ng ina ni Dong Jahao. Ano ang gusto mong gawin? Kung maglakas loob kang talunin ang anak mo, hindi kita tatapusin. Galit na sinigawan ng ina ni Dong Jahao si Dong Likan. Tumingin si Dong Likan sa kanyang asawa, at agad na nawala ang kanyang kayabangan. Sa lipunang ito, gaano man karangal ang katayuan ng isang tao, halos naging kaugalian na ang pagkatakot sa asawa. Kuya Chen, pasensya na, ako mismo ang hihingi ng tawad sa iyo kung may pagkakataon ako, maaari kang pumunta. Tumingin si Dong Jahao kay David na may guilt sa mukha at sinabing. Tumingin si David kay Dong Jahao, hindi umimik, hindi niya alam ang sasabihin, tumalikod siya at naghanda na umalis. Huwag kang pumunta. Nang makitang aalis na si David, nagmadali si Dong Likan na pigilan siya. Kung maglakas loob kang pigilan ako, mamamatay ako sa harap mo. Agad na naglabas si Dong Jahao ng punyal at inilagay sa kanyang leeg. Nang makita ito ng ina ni Dong Jahao, agad na nagbago ang kanyang mukha sa takot, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagmamadali. Anak, makinig ka sa iyong ina, ibaba mo ang punyal, at huwag maging tanga. Hayaan mo si Kuya Chen, kung hindi, mamamatay ako at ang pamilya Dong ay mawawala ng tuluyan. Binyantaan ni Dong Jahao si Dong Likan. Kabanata 1185. Mapatla ang mukha ni Dong Likan, humihingal, nizi.
Bilisan mo at magsalita, hayaan mo ang tao na umalis ng mabilis, kung ang iyong anak ay may 3 lakas at 2 kahinaan, walang mabubuhay. Ungol ng ina ni Dong Jiahao kay Dong Lican. Bilang isang ina, tanging inaasahan niyang makitang ligtas at maayos si Dong Jiahao. Kung anong realm and cultivation level, wala siyang pakialam, anak niya lang ang iniintindi niya. Ako. Namula ang mukha ni Dong Lican, alam niyang kung bibitawan si David sa mga oras na ito, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Baka magkaroon ng sakuna para sa pamilya Dong. Ngunit kung hindi siya bumitaw, pinipilit siya ng kanyang anak at asawa na labis na ikinahiya ni Dong Lican. Anong gusto mo? Gusto mo bang mamatay ako sa harap mo? Galit na sinigawan ng ina ni Dong Jiahao si Dong Lican. Napilitan si Dong Lican na maging walang magawa, kaya napapikit na lamang siya at iwinagayway ang kanyang kamay, umalis ka na. Napatingin si David kay Dong Jiahao nang may pasasalamat, tumalikod at mabilis na umalis nang walang sinasabi. Hoy! Sa pagtingin sa mga guho sa buong lugar, walang magawa si Dong Lican. Magnanakaw talaga ito ng manok na hindi nawawala ng bigas. Sa sandaling ito, si Dong Lican ay puno ng galit at wala nang mapaglalabasan. Hindi niya magawang magalit sa kanyang asawa at mga anak. Ngayon ay may lalabas na lamang niya ang kanyang galit sa taong nagbebenta sa kanya ng chi control pill. Nangyari ito dahil inakala ni Dong Lican na peke ang medicinal pill. Kung hindi, si David ay naghintay ng mahabang panahon, at ang mga huling bagay ay hindi mangyayari. Pagkaalis ni David sa pamilya Dong, kinaladkad niya ang kanyang pagod na katawan at sumugod kay Yao Shenggo. Hindi na siya naglakas loob na manatili sa Kyoto. Akala niya noong una ay mapayapa ang kabisera, ngunit pagkatapos ng mga pangyayari ngayon, napagtanto ni David na napakababaw pa rin ng kanyang karanasan. Ang tila mapayapang mundo ng Kyoto martial arts ay maaaring umusad na, nakatitig sa kanya na parang lobo na parang tigre, naghahanap ng pagkakataong pumatay sa isang suntok. Ang dapat gawin ngayon ni David ay bumalik sa Valley of the Gods of Medicine, at pagkatapos ay hayaan si Long Wu na dalhin siya sa Valley of the Wicked. Ngayon ang pinakamakapangyarihang card sa kamay ni David ay ang Valley of the Villains. Kung nais ni David na magsanay ng mapayapa, kailangan niyang magkaroon ng isang tao na magpoprotekta sa Dharma, at ang 4 na kontrabida sa Valley of the Villains ang pinakaangkop. Ngunit nang si David ay nagmamadaling patungo sa Yaoshan Valley, biglang may ilang mga hininga ang humahabol sa kanyang direksyon. Kumunat ang noo ni David at biglang nagbago ang mukha niya. Sobrang bilis. Baka may nakahuli sa pamilya Dong. Pinag-isipan ni David ang kanyang sarili, ngunit hindi siya tumigil sa kanyang paanan, at nagpatuloy sa pagpapabilis. Si David ay pagod na pagod sa sandaling iyon, at ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay matagal nang naubos, at maging ang kapangyarihan ng dragon ay halos maubos na, kaya't wala siyang oras upang ayusin at lagyang muli. Bagamat mayroon siyang mapa na 70,000 milya ng mga bundok at ilog sa kanyang kamay, at ang Demon Town Pagoda, pareho silang makakatulong kay David upang mabilis na tumugon. Ngunit ngayon si David ay hindi maaaring tumigil sa isang sandali, at walang pagkakataon na ayusin at tumugon. Papalapit ng papalapit ang ilang mga paghinga, at napalilibutan na sila ni David. Nang makita ito, alam ni David na hindi siya makakatakas, kaya tumigil siya at mabilis na inayos ang kanyang paghinga at estado. Kung hindi mo kayang tumakas, lumaban ka hanggang kamatayan. Di nagtagal, maraming figure ang lumitaw, at sila ay papalapit na. David, hindi ko ine-expect na magkikita kami agad. Masyado kang malungkot para maging madali para sa akin na mahanap ito. Tumingin si Luo Siyang kay David na may malungkot na ngiti at dahan-daang sinabi. Nang makita ni David na si Luo Siyang iyon, gumaan ang pakiramdam niya. Hanggat hindi nakahabol si Dong Lican, hindi makakapantay si Ning Ji sa pinakamataas na lakas ni Wu Zong. Kahit napagod na si David, wala siyang problema sa pakikitungo kay Luo Siyang. Naglakas loob kang habulin ang kabisera mula sa Shichonan, itinuturing mo ba talaga ang buong Tag-Araw bilang iyong tahanan? Noong ako ay nasa Shichonan, hindi kita inaway, ngunit narito, sa iyong lakas, maaari mo ba akong patayin? Si David ay tumingin kay Luo Siyang ng masama, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Kabanata 1186. Haha, ano ba yung pinagpapanggap mo? Mukhang pagod na pagod ka ngayon.
Kung papatayin kita, hindi imposible. Higit pa rito, hindi lang ako isang pikwazang dito. Pagkatapos magsalita ni Luo Siyang, ang lahat ng mga tao sa paligid ni David ay sumambulat na may aura. Ang bawat isa sa kanila ay naging ikawalong ranggong martial sect, at dalawa sa kanila ang nasa tuktok ng martial sect. Sa ganoong lineup, hindi napigilan ni David na sumimangot. Kung ikaw ay puno ng espiritual na kapangyarihan ngayon, hindi ka natatakot, kahit na hindi mo ito matalo, madali kang makatakas. Ngunit ngayon, ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David ay matagal nang naubos. Huli na para maglagay muli. Sa harap ng napakaraming kalaban ng rurok ng Wazang, natatakot ako na mahirap itong harapin. Nang makita ang mukha ni David, ngumiti si Luo Siyang ng may pagmamalaki. Ibigay mo ang lahat ng kayamanan sa iyo, kaya kitang iligtas upang hindi mamatay. Nakuha mo rin ba ang magic weapon mula sa Demon Suppression Tower? Kung hindi, ang Demon Suppression Tower ay hindi babagsak. Tinanong ni Luo Siyang si David. Hindi nagsalita si David, bagkus ay tumingin sa sitwasyon sa paligid niya. Iniisip kung paano makakatakas. Hindi mo kailangang mag-ilusyon. Kung hindi mo ibibigay ang mga kayamanan mo ngayon, ayaw mong umalis. Alam ni Luo Siyang ang iniisip ni David, kaya malamig niyang sinabi. Matapos itong isipin ni David, kinuha niya ang Demon Suppression Tower ng direkta mula sa storage ring. Ito ang Demon Suppression Tower, ang tore na gumuho, ngunit ito ay isang carrier lamang. Sabi ni David habang hawak sa kamay niya ang Demon Town Tower. Nang makita ang Demon Suppression Tower sa mga kamay ni David, agad na kumislap ang mga mata ni Luo Siyang. Bilisan mo, bigyan mo ako. Hinimok ni Luo Siyang si David. Kinuha ni David ang Demon Suppression Tower at dahan-daang naglakad patungo kay Luo Siyang. Hindi talaga ibinigay ni David kay Luo Siyang ang Devil Town Tower, gusto lang niyang pigilan si Luo Siyang nang i-relax ni Luo Siyang ang kanyang pagbabantay. Sa sandaling hinawakan ng kamay ni Luo Siyang ang Demon Suppression Tower, malamig na kumislap ang mga mata ni David, at bigla niyang hinawakan ang pulso ni Luo Siyang. Nagulat si Luo Siyang, at nagmamadaling tumalikod at umatras, ngunit huli na. Nakita niya si David na nakahawak sa pulso ni Luo Siyang, pagkatapos ay tumabi siya sa likod ni Luo Siyang, at idinikit ang kanyang kamay sa leeg ni Luo Siyang. Ang mukha ni Luo Siyang ay agad na naging sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na ibibigay sa kanya ni David ang set na ito. Hayaan mo ang ating young master. Nang makita ito ng ilang katulong ng pamilya Luo, sumigaw silang lahat. Okay lang na bitawan mo siya, humiga kayong lahat sa lupa para sa akin, huwag kang gagalaw. Matapos kontrolin ni David si Luo Siyang, agad siyang nag-relax ng husto. Nagkatinginan ng ilang miyembro ng pamilya Luo, hindi alam kung ano ang gagawin. Nagbigay ng kaunting puwersa si David sa kanyang kamay, biglang nahirapang huminga si Luo Siyang, at ang kanyang mukha ay namula. Mukhang hindi masunurin ang mga nasasakupan mo. Sabi ni David sa tenga ni Luo Siyang. Sa sandaling ito, si Luo Siyang, na nakakaramdam ng hininga ng kamatayan, ay nagmamadaling sumigaw, bumaba ka kaagad. Hindi nagtagal, lahat ng mga taong iyon ay nakahandusay sa lupa. Kung ayaw mong mamatay siya, humiga ka na lang at huwag kang gagalaw. Kinokontrol ni David si Luo Siyang at nagsimulang umatras ng dahan-dahan. Ngunit nang pipigilan na ni David si Luo Siyang para makatakas, isang matalim na hininga ang biglang tumama. Kinokontrol ni David si Luo Siyang, tumalikod, at nahihiyang umiwas sa suntok. At ang hininga ay tumama sa isang puno sa hindi kalayuan, at ang malaking puno ay naputol sa isang iglap. Damn! Hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Baka sa mukha ni David ang galit. Hindi niya inaasahan na makokontrol niya si Luo Siyang, at ang mga tagapaglingkod ng pamilyang Luo ay maglalakas loob na umatake mula sa likuran. Nagbigay ng puwersa si David sa kanyang kamay, dilat ang mga mata ni Luo Siyang, at ang kanyang mga eyeball ay namula. Bumaba ka, humiga ka para sa akin. Sigaw ni Luo Siyang. Gayunpaman, ang 2 taong umatake kay David ay hindi nakinig sa mga salita ni Luo Siyang, ngunit malamig na sinabi, hindi kami mula sa pamilya Luo, bakit kami makikinig sa iyo? Ngayon kailangan na lang nating kunin ang kayamanan sa katawan ni David. Ang buhay at kamatayan ng iba ay walang kinalaman sa atin.
Matapos marinig ang mga salita ng 2 taong ito, medyo natigilan si David. Kabanata 1187. Lumalabas na ang mga taong ito ay hindi lahat mula sa pamilya Luo. Ikaw. Nang marinig ito ni Luo Siyang, halos mamatay siya sa galit. Hahaha, tama ang mga tao ko. Sa sandaling ito, isang malakas na tawa ang dumating, at pagkatapos ay naglakad si Ningji ng mabagal kasama ang ilang tao. Luo Siyang, ikaw ang pinakamatandang young master ng pamilya Luo, at magagawa mo paano ito? Buhay o kamatayan, ano ang kinalaman nito sa pamilya kong Ning? Nang makitang dumating si Ningji, biglang galit na sinabi ni Luo Siyang, Ningji, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba tayo nagkasundo? Kapag dumating ang kayamanan, kalahati ng bawat tao ang naruroon. Who the H3L divide you? Kyoto ito, teritoryo ko, gusto mo pa akong hatiin. Panaginip lang iyon. Gusto ko lahat ng kayamanan sa katawan ni David, at gusto ko ang buhay niya. Sa oras na ito naunawaan ni David na mayroon talagang mga tao mula sa pamilyang Ning kabilang sa mga dinala ni Luo Siyang. Hindi ko inaasahan na magsanib puwersa ang dalawa para harapin ang kanilang mga sarili. Ngunit mukhang niloloko ni Ningji si Luo Siyang. Galit na tiningnan ni Luo Siyang si Ningji, Ningji, huwag kang magsisi, hindi ganoon kadaling i-bully ang aking pamilyang Luo, kahit sa Kyoto, kaya kung mawala ng tuluyan ang iyong pamilyang Ning. Ang mga salita ni Luo Siyang ay agad na nagpatawa kay Ningji. Nakakatawa ka, tingnan mo ang sitwasyon ngayon, may pagkakataon ka pa bang mabuhay? Pagkatapos magsalita ni Ningji, tumingin siya kay David, patayin mo siya ngayon, at pagkatapos ay masunurin kang lumuhad sa harap ko, mabibigyan pa kita ng magandang oras. Malungkot na tumingin si David kay Ningji. Kahit na ang taong ito ay hindi masyadong malakas, siya ay may malalim na pukana at isang matigas na tao. Kung hindi dahil sa sadyang ibinunyag ni Ningji ang kanyang mga sikreto sa Martial Arts Forum, hindi sana matarget si David ng napakaraming sekta. David, pinakawalan mo ako, hanggat pinakawalan mo ako, lahat ng mga hinaing at hinaing ni Luo Siyang ay mawawala sa iyo. Hindi ako nag-espiya sa lahat ng iyong mga kayamanan, ano sa palagay mo? Sabi ni Luo Siyang kay David. Kaya lang hindi binitawan ni David, dahil hindi niya alam kung play ba ito na sabay na kinanta ni Luo Siyang at Ningji. Kung pinakawalan niya si Luo Siyang at ang dalawa ay nagkakaisa, tiyak na mamamatay siya. Nang makitang walang tiwala sa kanya si David, medyo nabalisa si Luo Siyang. Takot talaga siya na baka patayin siya ni David. David, ikaw at ako ay walang mga hinaing at walang sama ng loob. Ako ang nawala ng malay at na-provoke nitong si Ningji. Kaya ako kumilos laban sa iyo. Pangako, pagkatapos mo akong bitawan, hinding-hindi na kita magiging kaaway. At tayong dalawa ay maaaring magtulungan para harapin itong Ningji. Kung hindi, kung papatayin mo ako, hindi ka makakatakas sa makamandag na kamay nitong Ningji. Taos-pusong sabi ni Luo Siyang. Tumingin si David kay Luo Siyang, at sa wakas ay dahan-daang binitawan ang kanyang kamay. Nang mawala si Luo Siyang sa kontrol ni David, medyo natulala din si Ningji. Hindi niya inaasahan na talagang maglalakas loob si David na palayain si Luo Siyang. Nabawi ni Luo Siyang ang kanyang kalayaan, at agad na pinandilatan ng mata si Ningji. Ningji, ngayon, papatayin kita, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Habang sinasabi niya iyon, patuloy ang paglabas ng aura ni Luo Siyang, at pagkatapos ay sinampal niya si Ningji gamit ang kanyang palad. Ang lakas ni Luo Siyang ay matagal nang naging rurok ng Wazong, at malapit na siyang makapasok sa punto ng kalahating hakbang na wow, habang si Ningji ay ang rurok lamang ng Wazong nakaka-promote pa lang. May gap pa sa lakas ng dalawa, kaya nang suntukin siya ni Luo Siyang, hindi nang ahas na lumaban si Ningji, at nagmamadaling tumabi sa gilid. Hindi huminto si Luo Siyang, lumingon siya sa gilid, na sinundan ng isa pang suntok. Ang malakas na hangin ay umuungol, at ang malaking impact ay direktang nagpabagsak kay Ningji sa hangin. Ang katawan ni Ningji ay bumagsak ng malakas sa isang puno, direktang nabali ang puno. Ang mga tagapaglingkod ng pamilya Ning ay nagmamadaling pinasuko si Ningji. Paralisado, patay na ba kayong lahat? Ibigay mo sa akin. Angal ni Ningji sa mga katulong na iyon. Hindi nagtagal, inatake ng mga katulong ng pamilyang Ning si Luo Siyang. Kabanata 1188.
At ang mga taong dinala ni Luo Siyang ay agad ding sumali sa labanan. Ang dalawang panig ay nagsalubong. Bagamat maraming tao ang dinala ni Ningji, malakas si Luo Siyang, kumikinang ng maliwanag ang kanyang mga kamao at patuloy na kumakaway. Mahirap sabihin saglit ang nanalo. Nang makita ang sitwasyon sa kanyang harapan, tumalikod si David at walang pagdadalawang isip na tumakbo. Kung sino ang maaaring manalo kina Ningji at Luo Siyang sa huli, wala itong kinalaman sa kanya. Tumakas si David sa Yaoshan Valley sa isang hininga. Nagulat lahat sina Longwo at Shu Changsheng nang makita nila ang nahihiyang hitsura ni David. David, ano bang nangyayari sa'yo? Saan ka nasaktan? Halos isang buwan na hindi nakita ni Gulinger si David, at ngayon ay nahihirapan akong makita si David na ganito. Ayos lang, nakakatamad lang. Bahagyang ngumiti si David. Nagmamadaling nagdala si Shu Changsheng ng ilang chicken dancing pills at healing medicines para tulungan si David na gamutin ang kanyang mga sugat. David, pinugutan si Go Wei, at ang usapin ng sect master na Tibetan Ching, totoo ba ang lahat? Tanong ni Longwo kay David. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay nangyari pagkatapos umalis ni David sa Medicine God Valley. Bagamat may ilang pagkakatulad sa forum, wala sa mga bagay na ito ang nakakasira ng lupa. Sa makatuwid, kinailangan ni Longwo kay na kumpirmahin kay David. Totoo iyon. Tumango si David. Nang makita ito ni David ng personal, baka sa mukha ni Longwo ang pag-aalala. Matapos bigyan ng mabisang gamot si David, sinabihan ni Longwo ang lahat na umalis, tanging siya at si David ang nasa silid. Tiningnan ni David ang pag-aalala sa mukha ni Longwo, kaya nakahinga siya ng maluwag, Tito Long, wala kang dapat alalahanin tungkol sa akin. Ngayon ang lakas ko, maliban sa mga pinuno ng mga pamilya ng sekta, kung hindi, walang makakagawa sa akin. Matapos marinig ito, umiling si Longwo, David, minamaliit mo pa rin ang lakas ng iba't ibang pamilya ng sekta, lalo na ang Martial Arts Alliance. Pinatay mo ngayon si Go Wei at naging mortal na kaaway ng Martial Arts Alliance, at hindi ka pakakawalan ni Zhu Jishan. At ang Long family. Kilalang kilala ko si Long Jingguo. Bagamat hindi ka ginugulo ng pamilya Long sa panahong ito, hindi ito nangangahulugan na hahayaan ka ni Long Jingguo. Naging limelight ka kamakailan. Sa Martial Arts Forum, nagsalita na si Zin Pengfei, at gusto niyang makipagkompetensya sa iyo sa araw ng bagong taon. Sa mga darating na araw, mahihirapan kang magsanay ng malinis. Matapos ihinto ang mga salita ni Longwo, si David ay mukhang nalilito. Uncle Long, sino si Zin Pengfei? Ni hindi nga niya kilala kung sino ang taong ito, bakit bigla niyang gustong ikumpara ang sarili sa kanya? Ang taong ito ay nirerango sa no. Isa sa libre at madaling listahan, dahil pinatay mo ang Tibetan Ching ng Tianxia sect, kaya maraming tao sa forum ang nag-iisip na ang iyong lakas ay maaaring may rank sa no. Isa sa libreng listahan, kaya gusto ni Zin Pengfei upang makipagkompetensya sa iyo. Ipinaliwanag ni Longwo. Ano itong libre at madaling listahan? Nalaman ni David na wala siyang gaanong alam tungkol sa mundo ng martial arts. Ito ay isang listahan ng rango, na puno ng mga batang martial artist, na binoto ng kanilang lakas. Gayunpaman, ang mga opisyal ay natatakot na ang mga naturang rango ay magdudulot ng mga hindi kinakailangang away, kaya sila ay hinarangan. Ngunit ngayon maraming mga kabataan ang nagbibigay pansin pa rin sa listahang ito. Sabi ni Longwo. Nang marinig ito ni David, agad siyang ngumiti at sinabing, hindi ako interesado sa bagay na ito, kaya hindi ako makikipagkompetensya. Gusto niya akong hamanin, kaya hindi ako dapat lumaban. Si David ay walang pakialam sa katanyagan at kayamanan, kahit na siya ay nauuna, ano. Nais niyang iligtas ang kanyang ina at si Sonia ngayon, at pagkatapos ay muling magsasama-sama ang pamilya at mamuhay ng payapa. Wala kang pakialam, pero hindi ibig sabihin na walang pakialam ang iba. Hindi ka dapat makipag-away sa oras na iyon. Kung gayon si Zin Pengfei ay may paraan para pilitin kang kumilos. Itinulak ka na ngayon sa tuktok, at mahirap mapunta. Ipinahayag ni Longwo ang kanyang mga alalahanin. Alam din ni David na sa mga panahong ito, masyado siyang mapilit. Kabanata 1189. Kaya't kung nais mong magsanay ng tahimik, ito ay naging isang luho.
Ngayon ay maaari na lamang niyang gamitin ang lakas ng Valley of the Wicked para bigyan ang sarili ng kanlungan sa loob ng isang panahon. Sinabi ni David kay Longwo ang tungkol sa kanyang mga plano. Nang mabalitaan ni Longwo na gustong iligtas ni David ang kanyang ina mula sa pamilyang Long at si Sonya mula sa Martial Arts Alliance noong bata pa siya, agad siyang umiling. Huwag gawing simple ang mga bagay. Maging ang Long family o ang Martial Arts Alliance, hindi ito ang nakikita mo ngayon. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang kanilang pamana. Ano sa tingin mo ang kinukonsinti at pinoprotektahan ka ngayon ni Mr. Shi? Kailangan niyang gamitin ang iyong kamay para lituhin ang buong Kyoto Martial Arts World. Kapag maputik lang ang tubig, dahan-daang lalabas sa tubig ang isang bagay na nakatago sa likod nito. Kahit ang opisyal ay ganito. Sa tingin mo kaya mo bang labanan ang Long family at ang Martial Arts Alliance ng mag-isa? Inatake ni Longwo si David. Ayaw niyang masyadong agresibo si David. Hindi sapat ang pagmamadali. Kung si David ay masyadong agresibo, maraming bagay ang hindi mahuhulaan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si David pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Longwo. Maaring nagmamadali rin talaga siya, pero sa nakikitang paghihirap ng mag-ina, hindi maiwasang mabalisa si David. Nang makitang hindi nagsasalita si David, tinapik ni Longwo ang balikat ni David, ang kailangan mong gawin ngayon ay pagbutihin ang iyong lakas. Kapag malakas ang iyong lakas, hindi lahat ng problema ay problema. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, o makakaapekto ito sa pag-unlad ng iyong paglilinang. Malakas na tumango si David, at pagkatapos ay sinabi, Tito Long, maaari mo ba akong dalhin sa lambak ng masasama? Maraming tao ang nakatingin sa akin ngayon. Wala akong mahanap na tahimik na lugar para mag-practice. Bagamat nakatago ang Yaoshan Valley, maraming tao ang nakakaalam sa lugar na ito. Kung may makakita sa lugar na ito, sa lakas ni Elder Shu at ng iba pa, hindi sila makakalaban. Gusto kong umasa sa lakas ng Valley of the Wicked upang tulungan akong lumaban para sa isang yugto ng panahon upang linangin. Ito. Nang marinig ito ni Longwo, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi naman sa ayaw niyang tulungan si David, pero naubos na ang relasyon niya sa mga masasama. Noong panahong iyon, nang hilingin niya sa apat na masasamang lalaki na iligtas si David, naubos na niya ang kanyang mukha. Ngayong gumawa ng ganoong kahilingan si David, hindi alam ni Longwo kung ano ang sasabihin. Ang lugar na iyon sa Valley of the Wicked ay hindi isang bagay na maaaring pasukin ng sinuman. Bukod dito, may kakaibang personalidad ang apat na kontrabida, at tinatayang mahirap itong magkasundo. Gayunpaman, dahil naisip ito ni David, nagpa siya si Longwo na makipag-ugnayan sa Valley of the Wicked upang subukan. Okay, makikipag-ugnayan ako sa Valley of the Wicked at tingnan kung kaya ko. Tumango si Longwo at saka lumabas. Tumingin si David kay Longwo na lumabas, at hindi sinabi sa kanya na ang Valley of the Wicked ay ang pasukan ng Dragon Sect. Nang umalis si Longwo, nagmamadaling pumasok si Gulinger. Ang tagal ko nang hindi nakikita si David, at labis na nag-aalala si Gulinger. David, kapag bumalik ka this time, aalis ka pa ba? Tanong ni Gulinger kay David. Sa bawat oras, umalis si David sa loob ng ilang araw. Tumango si David, Tara, baka bukas. Nang marinig ni Gulinger na aalis na si David, biglang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Saan ka pupunta? Ngayon maraming tao ang nakatingin sa'yo sa labas. Kung tatakbo ka sa paligid, ito ay magiging lubhang mapanganib. Alam din ni Gulinger ang ilang bagay sa forum at ang kasalukuyang sitwasyon ni David. Kung mananatili ako sa Yaoshan Valley, hindi magtatagal at ang Yaoshan Valley ay mapupuno ng usok ng pulbere. Magpa-practice ako sa tagong lugar. Kapag malakas na ako, pupunta ako sa Martial Arts Alliance para iligtas si Sonya. Siguro marami na siyang naranasan ngayon. Iniisip si Sonya, ang mga mata ni David ay puno ng paninisi sa sarili. Kabanata 1190. Kung hindi siya sinundan ni Sonya, baka hindi siya mahuli ng mga taga-Martial Arts Alliance. Kung ganoon pwede ba akong sumama sa iyo? Kung hindi, lagi akong nag-aalala. Gustong sumama ni Gulinger kay David. Hindi, kung susundin mo ako, napakadelikado. Wala akong lakas para protektahan ka. Kailangan mong magmadali at linangin ang iyong sarili.
Kapag bumuti na ang iyong lakas at sapat na ang iyong lakas, baka kailanganin kitang protektahan ito. Sabi ni David na may bahagyang ngiti. Bueno, si Elder Shu ay magpapadalisay na ngayon ng maraming halamang gamot para sa akin upang isabuhay, at magsisikap ako. Malakas na tumango si Gullinger. Sa oras na ito, binuksan ni David ang storage ring at kinuha ang mapa ng Jiwanli Mountains at Rivers mula sa loob. Ito ay para sa iyo. Makakatulong ito sa iyo na linangin. Dapat alam mo kung paano gamitin ito. Ibinigay ni David kay Gullinger ang mapa ng 70,000 milya ng mga bundok at ilog. Itago mo ito, ayaw mo rin bang magsanay? Alam ni Gullinger na mas kailangan ni David ang bagay na ito kaysa sa kanyang sarili. Kunin mo na, mayroon pa akong iba pang mga magic tool para sanayin ngayon. Nakangiting sabi ni David. Sa pagkakaroon ng Demon Suppression Pagoda, pansamantalang wala pang 70,000 milya ng mga bundok at ilog ang pagsasanay ni David, kaya tama lang na magsanay si Gullinger. Hindi tumanggi si Gullinger, ngunit kinuha niya ang mapa ng 70,000 milya ng mga bundok at ilog. Sa sandaling ito, pumasok si Longwo na may masayang mukha. David, pumayag ako? Pumayag si Ding Dao, ipinangako kung hahayaan kang pumunta sa Valley of the Wicked. Hindi inaasahan ni Longwo na masayang sasang-ayon si Ding Dao. Bahagyang ngumiti si David, salamat Tio Long. Bakit magalang ka sa akin, ngunit hindi ko inaasahan na masayang papayag si Ding Dao Buyaw. Tuwang-tuwang sabi ni Longwo. Pagkaraan ng ilang sandali na makipag-chat, umalis si Longwo kasama si Gullinger, at hinayaan si David na makapagpahinga ng mabuti, at pumunta sa Valley of the Wicked bukas. Sa oras na ito, sa isang kagubatan. May mga nasusunog na puno sa lahat ng dako, at ang usok ay puno ng pulbere. Mayroong ilang mga bangkay na nakahandusay sa lupa, at si Luo Siyang ay puno ng dugo, nakasandal sa isang puno, humihingal ng husto. Sa panig ng Ningji, hindi ito bumuti. Ilang tao ang namatay, at ang iba ay nasugatan. Lalong duguan ang dibdib ni Ningji. Hindi inaasahan ni Ningji na si Luo Siyang, na naghiganti, ay direktang lalaban sa kanya. Ningji? Kung may kakayahan kang patayin si Lao Su ngayon, kung hahayaan mo akong makabalik ng buhay, tiyak na sisirain ko ang pamilya Ning mo. Kahit na si Luo Siyang ay malubhang nasugatan, ang kanyang mga mata ay dilat at ang kanyang katawan ay puno ng kayabangan. Matigas pa rin ang ulo mo kapag malapit ka ng mamatay. Malamig na sumangot si Ningji, dahil gusto mong mamatay, tutuperin kita. Sa sinabi nito, kinuha ni Ningji ang espada at naglakad patungo kay Luo Siyang. Si Luo Siyang ay wala ng lakas para umiwas, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ningji, kung papatayin mo ako, tiyak na ipaghihiganti ako ng pamilya Luo. Oo, syempre, alam kong ipaghihiganti ka ng pamilya Luo, ngunit hindi nila ako ihihiganti, kundi si David. Kapag pinatay kita, ilalagay ko sa ulo ni David ang sisi. Pagdating ng panahon, hinahanap ng pamilya Luo si David. Ngumisi si Ningji, tila naisip na niya ito. Natigilan si Luo Siyang, hindi niya inaasahan na magiging mabisyo ang isip ng lalaking ito na si Ningji. Kung talagang gustong ipaghiganti ng pamilya Luo ang kanilang mga sarili at pumunta kay David, kahit na sino ang manalo o matalo sa oras na iyon, para kay Ningji, lahat ng ito ay para samantalahin ang mangingisda. Kasuklam-suklam na kontrabida, hindi kita bibitawan kahit multo ako. Kinagat ni Luo Siyang ang kanyang mga ngipin. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, ang mahabang espada sa kamay ni Ningji ay tumusok na sa kanyang puso. Sa huli, walang buhay si Luo Siyang, nakadilat pa rin ang kanyang mga mata, at hindi niya mapakali ang kanyang mga mata. Pagsamasamahin ang mga katawan ng pamilya Luo. Matapos patayin si Luo Siyang, sinabi ni Ningji sa tatlong natitirang lingkod ng pamilya Ning. Malubhang nasugatan din ang mga taong ito, ngunit nang magsalita si Ningji, sumunod pa rin sila. Ngunit nang humakbang ang tatlong taong ito para pigilan ang pamilya Luo. Kabanata 1191. Biglang iwinagayway ni Ningji ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang talim ng espada ay dumausda sa lalamunan ng tatlong katulong. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatunog ang tatlo, diretsyong bumagsak. Sa pagtingin sa tatlong patay, pinunasan ni Ningji ang dugo sa espada.
Huwag mo akong sisihin, ayokong may makaalam nito, kaya ang mga patay lang ang maglilihim. Pagkatapos magsalita ni Ningji, kinaladkad niya ang kanyang nasugatan na katawan at nagmadaling bumalik sa pamilya Ning. Ang dahilan kung bakit niya pinatay ang lahat ng mga lingkod ng kanyang sariling pamilya ay upang maalis ang mga bagay na bumagsak kay David. Walang makakaalam maliban sa kanya. Nang umuwi si Ningji, hindi siya tumigil, at nagpadala ng isang tao upang kunin ang mga bangkay ni Luo Siyang at ng mga katulong ng pamilya Luo. Siya mismo ang naghatid ng mga bangkay sa pamilya Luo. Kinabukasan, pagkatapos sundan ni David ang nag-aatubili na palm ni Gulinger, sinundan niya si Long Wu sa Valley of the Wicked. Nagpadala si Xu Changsheng ng isang tao upang sumama kay Long Wu, dahil si Long Wu ay isang ordinaryong tao na ngayon, walang anumang kasanayan. Pagdating nila sa Valley of the Wicked, kinailangan ni Long Wu na magmadaling bumalik. Natakot si Xu Changsheng na nasa panganib si Long Wu. Ang lambak ng masama, sa pagitan ng dalawang bundok. Sa di kalayuan, parang manipis na linya ng langit, napakaliit. Ngunit kapag pumasok ka, makikita mo na ang espasyo ay napakalaki, at maraming mga natural na kuwebang bato. Ang kapaligiran sa Valley of the Wicked ay mas masahol pa kaysa doon sa Valley of the Medicine Gods, at karamihan sa mga tao ay nakatira sa mga kuweba. 3 araw nang naglalakad si David at ang iba pa, at saka lang sila nakarating sa hangganan ng libis ng masasama. Sa kabilang banda, sinugod na ni Ningji ang bahay ni Luo kasama ang katawan ni Luo Siyang. Dapat mong malaman na sa Mobei, ang pamilya Luo ay isa rin sa pinakamalaking pamilya. Bilang ulo ng pamilya, naabot na ni Luo Jinyo ang lakas ni Marquis Wu. Gayunpaman, si Luo Jinyo ay isang martial idiot. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi matatalo sa Mobei, si Luo Jinyo ay naglilinang pa rin. Siya ay nasa retreat buong taon, kaya hindi madali para kay Luo Siyang na makita ang kanyang ama. Ang mga gawain ng pamilya Luo, parehong malaki at maliit, ay ibinigay sa nakababatang kapatid ni Luo Jinyo na si Luo Jinsuo. Second Master, may nagmamakaawa na makita ka sa labas ng pinto. Sa oras na ito, ang mayordomo ng pamilya Luo ay pumasok sa bulwagan at sinabi kay Luo Jinsuo. WHO. Naiinip na tanong ni Luo Jinsuo sa kasambahay. Sinabi niya na si Ningji mula sa pamilya Ning sa Jingjing ang nagpabalik sa Young Master. Nagmamadaling sabi ng mayordomo. Nang marinig ito, nagmamadaling bumangon si Luo Jinsuo, at pagkatapos ay galit na sinabi, ang Luo Siyang na ito ay tumatakbo sa buong araw, at hindi niya ito nakikita araw-araw. Sa napakaraming araw sa pagkakataong ito, 2 araw nang wala sa customs ang aking panganay na kapatid, ngunit hindi ko pa siya nakikita. Kailangan ko siyang turuan ng magandang leksyon sa pagkakataong ito. Sinundan ni Luo Jinsuo ang kasambahay at nagmamadaling lumabas. Nang kakalabas pa lang ni Luo Jinzo, nakita niya ang maraming tao sa paligid ng sasakyan. Umalis ka, narito ang pangalawang master. Malakas na sigaw ng kasambahay, at ang lahat ay nagmamadaling gumawa ng paraan. Sa oras na ito, bumaba si Ningji sa kotse at nakilala si Luo Jinzo. Second master, ito si Ningji ng pamilya Ning sa kabisera. Sabi ng kasambahay kay Luo Jinzo. Iniunat ni Luo Jinsuo ang kanyang kamay, sinundan si Ningji at pinagpag ito, at pagkatapos ay nagtanong, Mr. Ning, nasaan si Luo Siyang? Hayaan mo siyang bumaba. Matapos marinig ito ni Ningji, biglang namula ang kanyang mga mata, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Tito Luo, kasalanan ko, kabiguan kong protektahan si Young Master Luo. Nang bigla itong sabihin ni Ningji, natulala si Luo Jinsuo sa mismong lugar. Kaagad pagkatapos, biglang binuksan ni Luo Jinsuo ang pinto ng kotse at nakita si Luo Siyang, na matagal ng patay, na nakahiga sa likod na upuan. Pamangkin. Nang makita ang patay na si Luo Siyang, umungal si Luo Jinsuo, biglang nagdilim ang kanyang mga mata at siya ay nawala ng malay. Second Master. Nagmamadaling binuhat ng housekeeper si Luo Jinsuo papasok sa kwarto. Ang mga bangkay ni Luo Siyang at ang mga tagapaglingkod ng pamilya Luo ay sama-sama ring dinala. Pagkaraan ng ilang sandali, maluwag na nagising si Luo Jinsuo. Nang makita niya ang katawan ni Luo Siyang na nakahandusay sa bulwagan, nagsimula siyang umiyak. Kabanata 1192. Pamangkin.
Umiiyak si Luo Jinzuo habang hawak ang katawan ni Luo Xiang. Patay na si Luo Xiang, ito lang ang nag-iisang paanla ng kanilang pamilyang Luo, at ang magiging pamilyang Luo ay mawawala na. At alam ni Luo Jinzuo na pagkaalis ng kanyang kapatid sa customs, siguradong mababaliw siya kapag nakita niyang pinatay ang kanyang anak, at malas siya. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iyak, dahan-daang bumangon si Luo Jinzuo, naglabas ng maringal na nakamamatay na aura. Dilat ang kanyang mga mata, at malamig na tumingin kay Ningji. Sino ang pumatay sa aking pamangkin? Tanong ni Rogenzo na nagngangalit ang mga ngipin. Sa pagtingin sa hitsura ni Luo Jinzuo, ang puso ni Ningji ay nanginag, ngunit siya ay mabilis na kumalma at nagsabi, Young Master Luo, siya ba ay pinatay ng David na iyon? David. Hindi pa narinig ni Luo Jinzuo ang pangalan ni David, ni hindi niya alam kung sino si David. Sa oras na ito, ang kasambahay ay bumulong ng ilang salita sa tainga ni Luo Jinzuo, malamang na sinabi kay Luo Jinzuo ang tungkol sa impormasyon ni David. Matapos makinig, sumimangot si Luo Jinzuo, sinundan ng pamangkin ko si David na iyon nang walang anumang kawalang katarungan, bakit niya pinatay ang aking pamangkin? Hindi naniwala si Luo Jinzuo kung bakit gustong patayin ni David si Luo Xiang. Nagmamadaling sinabi ni Ningji ang lahat. Mula sa sinabi niya sa Luo Xiang Town Magic Tower, hanggang kay Luo Xiang na naghahanap kay David, at tungkol sa pagpunta sa bahay ni Ning para manghiram ng mga tao, lahat sila ay sumunod kay Luo Jinzuo ng isa-isa. At ang lahat ay sinabi ng totoo, ngunit may isang bagay lamang na hindi totoo, iyon ay, si Luo Xiang ay pinatay niya. Alam ni Ningji na ang pamilya Luo ay tiyak na mag-iimbestiga at hindi makikinig sa kanyang mga side words. Bago siya dumating, naisip na ito ni Ningji at sinabi niya ang lahat ng totoo. Kahit paano mag-imbestiga ang pamilya Luo, totoo ang sinabi ni Ningji. Matapos pakinggan ang mga salita ni David, lumingon si Luo Jinzuo para tingnan ang kasambahay. Tumango ang kasambahay at sinabing, Second Master, nang umalis ang Young Master sa bahay, binanggit niya ang bagay na ito at ang pangalan ni David. Pumunta sila sa Kyoto. Nakipag-ugnayan ako minsan. Sinabi ng Young Master na mananatili siya sa Kyoto ng ilang araw, ngunit hindi na ako naglakas loob na magtanong pa. Nang marinig ni Luo Jinzuo ang mga salita ng kasambahay, ang kanyang mukha ay naging lubhang malungkot. Tingnan mo ako, kahit na tumakas si David hanggang sa dulo ng mundo, hahayaan ko siyang mamatay ng walang libing. Galit na umungol si Luo Jinzuo, na natakot sa lahat sa pamilya Luo. Tito Luo, bago ako dumating, nagpadala na ako ng isang tao upang imbestigahan ang kinaroroonan ni David, at ngayon ay malamang na may balita, tatanungin ko kaagad. Bago dumating si Ningji sa Mobay, nagpadala na siya ng isang tao para magtanong tungkol sa kinaroroonan ni David. Alam niyang tiyak na maghihiganti ang pamilya Luo kay David, at isusumbong na lang niya ang pinagtatagwa ni David sa oras na iyon. Kinuha ni Ningji ang kanyang mobile phone at pagkatapos ay nag-dial ng numero para lumabas. Maya-maya, naglakad pabalik si Ningji na may pangit na mukha. Master Ning, natanong mo na ba? Nasaan si David? Tanong ni Rogenzo. Tumango si Ningji, Tito Luo, nalaman ni David na nagdulot siya ng malaking sakuna, at nagtago siya sa lambak ng mas-asama. Ang lambak ng mas-asama. Nang marinig ito ni Luo Jinzuo, natigilan siya. Hindi niya akalain na may kinalaman si David sa Valley of the Wicked. May kinalaman kaya itong si David sa libis ng mas-asama? Tanong ni Rogenzo. Hindi ko masyadong alam, ngunit sa tingin ko imposible para sa Valley of the Wicked na sundin ang pamilya Luo bilang isang kaaway para sa David na iyon. Labis ang takot ni Ningji na hindi maglalakas loob si Luo Jinzuo na maghayganti kay David kapag nabalitaan niya ang tungkol sa Valley of the Wicked. Pagkatapos ng lahat, ang Valley of the Wicked ay kilalang kilala, at lahat ng apat na kontrabida ay naglalaro ng kanilang mga barahan ng hindi makatwiran. Kaya walang gustong pukawin ang lambak ng masama. Kahit protektahan ng Valley of the Wicked si David, hindi pwedeng mamatay ng walang kabuluhan ang pamangkin ko. Kung ito ay isang malaking bagay, sama-sama kong pupuksain ang lambak ng masama. Si Luo Jinzuo ay kumislap ng malamig na liwanag, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Second Master,
Ang lakas ng kontrabida lambak na ito ay pambihira, dapat ba nating hintayin ang master na pag-usapan ito pagkatapos niyang umalis sa customs? Hinikayat ng kasambahay si Luo Jinzuo. Kabanata 1191. Biglang iwinagayway ni Ningji ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang talim ng espada ay dumausda sa lalamunan ng tatlong katulong. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatunog ang tatlo, diretsyong bumagsak. Sa pagtingin sa tatlong patay, pinunasan ni Ningji ang dugo sa espada. Huwag mo akong sisihin, ayokong may makaalam nito, kaya ang mga patay lang ang maglilihim. Pagkatapos magsalita ni Ningji, kinaladkad niya ang kanyang nasugatan na katawan at nagmadaling bumalik sa pamilya Ning. Ang dahilan kung bakit niya pinatay ang lahat ng mga lingkod ng kanyang sariling pamilya ay upang maalis ang mga bagay na bumagsak kay David. Walang makakaalam maliban sa kanya. Nang umuwi si Ningji, hindi siya tumigil, at nagpadala ng isang tao upang kunin ang mga bangkay ni Luo Siyang at ng mga katulong ng pamilya Luo. Siya mismo ang naghatid ng mga bangkay sa pamilya Luo. Kinabukasan, pagkatapos sundan ni David ang nag-aatubili na palm ni Gulinger, sinundan niya si Long Wu sa Valley of the Wicked. Nagpadala si Xu Changsheng ng isang tao upang sumama kay Long Wu, dahil si Long Wu ay isang ordinaryong tao na ngayon, walang anumang kasanayan. Pagdating nila sa Valley of the Wicked, kinailangan ni Long Wu na magmadaling bumalik. Natakot si Xu Changsheng na nasa panganib si Long Wu. Ang lambak ng masama, sa pagitan ng dalawang bundok. Sa di kalayuan, parang manipis na linya ng langit, napakaliit. Ngunit kapag pumasok ka, makikita mo na ang espasyo ay napakalaki, at maraming mga natural na kuwebang bato. Ang kapaligiran sa Valley of the Wicked ay mas masahol pa kaysa doon sa Valley of the Medicine Gods, at karamihan sa mga tao ay nakatira sa mga kuweba. 3 araw nang naglalakad si David at ang iba pa, at saka lang sila nakarating sa hangganan ng libis ng masasama. Sa kabilang banda, sinugod na ni Ningji ang bahay ni Luo kasama ang katawan ni Luo Siyang. Dapat mong malaman na sa Mobei, ang pamilya Luo ay isa rin sa pinakamalaking pamilya. Bilang ulo ng pamilya, naabot na ni Luo Jinyo ang lakas ni Marquis Wu. Gayunpaman, si Luo Jinyo ay isang martial idiot. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi matatalo sa Mobei, si Luo Jinyo ay naglilinang pa rin. Siya ay nasa retreat buong taon, kaya hindi madali para kay Luo Siyang na makita ang kanyang ama. Ang mga gawain ng pamilya Luo, parehong malaki at maliit, ay ibinigay sa nakababatang kapatid ni Luo Jinyo na si Luo Jinzuo. Second Master, may nagmamakaawa na makita ka sa labas ng pinto. Sa oras na ito, ang mayordomo ng pamilya Luo ay pumasok sa bulwagan at sinabi kay Luo Jinzuo. WHO. Naiinip na tanong ni Luo Jinzuo sa kasambahay. Sinabi niya na si Ningji mula sa pamilya Ning sa Jingjing ang nagpabalik sa Young Master. Nagmamadaling sabi ng mayordomo. Nang marinig ito, nagmamadaling bumangon si Luo Jinzuo, at pagkatapos ay galit na sinabi, ang Luo Siyang na ito ay tumatakbo sa buong araw, at hindi niya ito nakikita araw-araw. Sa napakaraming araw sa pagkakataong ito, 2 araw nang wala sa customs ang aking panganay na kapatid, ngunit hindi ko pa siya nakikita. Kailangan ko siyang turuan ng magandang leksyon sa pagkakataong ito. Sinundan ni Luo Jinzuo ang kasambahay at nagmamadaling lumabas. Nang kakalabas pa lang ni Luo Jinzuo, nakita niya ang maraming tao sa paligid ng sasakyan. Umalis ka, narito ang pangalawang master. Malakas na sigaw ng kasambahay, at ang lahat ay nagmamadaling gumawa ng paraan. Sa oras na ito, bumaba si Ningji sa kotse at nakilala si Luo Jinzuo. Second Master, ito si Ningji ng pamilya Ning sa kabisera. Sabi ng kasambahay kay Luo Jinzuo. Iniunat ni Luo Jinzuo ang kanyang kamay, sinundan si Ningji at pinagpag ito, at pagkatapos ay nagtanong, Mr. Ning, nasaan si Luo Siyang? Hayaan mo siyang bumaba. Matapos marinig ito ni Ningji, biglang namula ang kanyang mga mata, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Tito Luo, kasalanan ko, kabiguan kong protektahan si Young Master Luo. Nang bigla itong sabihin ni Ningji, natulala si Luo Jinzuo sa mismong lugar. Kaagad pagkatapos, biglang binuksan ni Luo Jinzuo ang pinto ng kotse at nakita si Luo Siyang, na matagal ng patay, na nakahiga sa likod na upuan. Pamangkin.
Nang makita ang patay na si Luo Siyang, umungal si Luo Jinzuo, biglang nagdilim ang kanyang mga mata at siya ay nawala ng malay. Second Master. Nagmamadaling binuhat ng housekeeper si Luo Jinzuo papasok sa kwarto. Ang mga bangkay ni Luo Siyang at ang mga tagapaglingkod ng pamilya Luo ay sama-sama ring dinala. Pagkaraan ng ilang sandali, maluwag na nagising si Luo Jinzuo. Nang makita niya ang katawan ni Luo Siyang na nakahandusay sa bulwagan, nagsimula siyang umiyak. Kabanata 1192. Pamangkin, pamangkin. Umiiyak si Luo Jinzuo habang hawak ang katawan ni Luo Siyang. Patay na si Luo Siyang, ito lang ang nag-iisang paanla ng kanilang pamilyang Luo, at ang magiging pamilyang Luo ay mawawala na. At alam ni Luo Jinzuo na pagkaalis ng kanyang kapatid sa customs, siguradong mababaliw siya kapag nakita niyang pinatay ang kanyang anak, at malas siya. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iyak, dahan-daang bumangon si Luo Jinzuo, naglabas ng maringal na nakamamatay na aura. Dilat ang kanyang mga mata, at malamig na tumingin kay Ningji. Sino ang pumatay sa aking pamangkin? Tanong ni Rogenzo na nagngangalit ang mga ngipin. Sa pagtingin sa hitsura ni Luo Jinzuo, ang puso ni Ningji ay nanginag, ngunit siya ay mabilis na kumalma at nagsabi, Young Master Luo, siya ba ay pinatay ng David na iyon? David. Hindi pa narinig ni Luo Jinzuo ang pangalan ni David, ni hindi niya alam kung sino si David. Sa oras na ito, ang kasambahay ay bumulong ng ilang salita sa tainga ni Luo Jinzuo, malamang na sinabi kay Luo Jinzuo ang tungkol sa impormasyon ni David. Matapos makinig, sumimangot si Luo Jinzuo, sinundan ng pamangkin ko si David na iyon nang walang anumang kawalang katarungan, bakit niya pinatay ang aking pamangkin? Hindi naniwala si Luo Jinzuo kung bakit gustong patayin ni David si Luo Siyang. Nagmamadaling sinabi ni Ningji ang lahat. Mula sa sinabi niya sa Luo Siyang Town Magic Tower, hanggang kay Luo Siyang na naghahanap kay David, at tungkol sa pagpunta sa bahay ni Ning para manghiram ng mga tao, lahat sila ay sumunod kay Luo Jinzuo ng isa-isa. At ang lahat ay sinabi ng totoo, ngunit may isang bagay lamang na hindi totoo, iyon ay, si Luo Siyang ay pinatay niya. Alam ni Ningji na ang pamilya Luo ay tiyak na mag-iimbestiga at hindi makikinig sa kanyang mga side words. Bago siya dumating, naisip na ito ni Ningji at sinabi niya ang lahat ng totoo. Kahit paano mag-imbestiga ang pamilya Luo, totoo ang sinabi ni Ningji. Matapos pakinggan ang mga salita ni David, lumingon si Luo Jinzuo para tingnan ang kasambahay. Tumango ang kasambahay at sinabing, Second Master, nang umalis ang Young Master sa bahay, binanggit niya ang bagay na ito at ang pangalan ni David. Pumunta sila sa Kyoto. Nakipag-ugnayan ako minsan. Sinabi ng Young Master na mananatili siya sa Kyoto ng ilang araw, ngunit hindi na ako naglakas loob na magtanong pa. Nang marinig ni Luo Jinzuo ang mga salita ng kasambahay, ang kanyang mukha ay naging lubhang malungkot. Tingnan mo ako, kahit na tumakas si David hanggang sa dulo ng mundo, hahayaan ko siyang mamatay ng walang libing. Galit na umungol si Luo Jinzuo, na natakot sa lahat sa pamilya Luo. Tito Luo, bago ako dumating, nagpadala na ako ng isang tao upang imbestigahan ang kinaroroonan ni David, at ngayon ay malamang na may balita, tatanungin ko kaagad. Bago dumating si Ningji sa Mobay, nagpadala na siya ng isang tao para magtanong tungkol sa kinaroroonan ni David. Alam niyang tiyak na maghihiganti ang pamilya Luo kay David, at isusumbong na lang niya ang pinagtatagwa ni David sa oras na iyon. Kinuha ni Ningji ang kanyang mobile phone at pagkatapos ay nag-dial ng numero para lumabas. Maya-maya, naglakad pabalik si Ningji na may pangit na mukha. Master Ning, natanong mo na ba? Nasaan si David? Tanong ni Rogenzo. Tumango si Ningji, Tito Luo, nalaman ni David na nagdulot siya ng malaking sakuna, at nagtago siya sa lambak ng mas-asama. Ang lambak ng mas-asama. Nang marinig ito ni Luo Jinzuo, natigilan siya. Hindi niya akalain na may kinalaman si David sa Valley of the Wicked. May kinalaman kaya itong si David sa libis ng mas-asama? Tanong ni Rogenzo. Hindi ko masyadong alam, ngunit sa tingin ko imposible para sa Valley of the Wicked na sundin ang pamilya Luo bilang isang kaaway para sa David na iyon. Labis ang takot ni Ningji na hindi maglalakas loob si Luo Jinzuo na maghayganti kay David kapag nabalitaan niya ang tungkol sa Valley of the Wicked.
Pagkatapos ng lahat, ang Valley of the Wicked ay kilalang kilala, at lahat ng apat na kontrabida ay naglalaro ng kanilang mga barahan ng hindi makatwiran. Kaya walang gustong pukawin ang lambak ng masama. Kahit protektahan ng Valley of the Wicked si David, hindi pwedeng mamatay ng walang kabuluhan ang pamangkin ko. Kung ito ay isang malaking bagay, sama-sama kong pupuksain ang lambak ng masama. Si Luo Jinzuo ay kumislap ng malamig na liwanag, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Second Master, ang lakas ng kontrabida lambak na ito ay pambihira, dapat ba nating hintayin ang Master na pag-usapan ito pagkatapos niyang umalis sa customs? Hinikayat ng kasambahay si Luo Jinzuo. Kabanata 1193. Makipag-usap sa isang Art. Tiyak na dadalhin ng aking kapatid ang mga tao sa Valley of the Villains kapag umalis siya sa kaugalian. Sinabi ni Luo Jinzuo na may malamig na mukha, tumawag ka kaagad sa mga tao, sundan mo ako sa Valley of the Wicked, at magpadala ng isang tao na magbabantay sa bahay. Sa sandaling umalis ang aking kapatid sa kaugalian, sabihin sa kanya. Gusto pang manghimok ng housekeeper, ngunit nakatingin kay Luo Jinzuo ng ganoon, hindi siya nagsalita. Hindi nagtagal, umalis si Luo Jinzuo na may malakas na puwersa patungo sa Valley of the Wicked. Pinagmasdan ni Ningji si Luo Jinzuo na inakay ang isang tao upang hanapin si David, at isang pagngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. David, gusto mo ba akong awayin? Masyadong malambing. Pagkatapos magsalita ni Ningji, tinanong niya ang isang katulong ng pamilyang Ning sa tabi niya, hiniling ko na ba ang lahat ng nasa gitnang antas at mas mataas na miyembro ng pamilya na ipatawag. Guro, karamihan sa kanila ay natipon na, ngunit may mga tao pa rin na tumatangging sumunod sa iyong mga utos ng walang utos ng guro. Matapos pakinggan si Ningji, agad niyang sinumpa ang galit, ang tatay ko ay umaatres kay Muller Gobi. Bilang pinakamatandang young master ng pamilya Ning, hindi ko na sila makontrol. Gayunpaman, iilan pa rin ang mga pasaway at pasaway, ang mga nasa gitnang antas o mas mataas na antas ng mga tao sa pamilyang Ning na maaaring utusan ni Ningji, at karamihan sa kanila ay sumusunod lamang sa utos ng patriarch ng pamilyang Ning. Ito kasing dami ng iyong pagdating, ngunit kung ang pamilya Luo at ang lambak ng kontrabida ay talagang gustong lumaban, tiyak na matatalo sila sa magkabilang panig. Pagkatapos ay oras na para makinabang ang aking pamilyang Ning mangingisda. Ang mga mata ni Ningji ay kumikinang sa kasakiman. Ang dahilan kung bakit niya tinawag ang mga taong ito ay para maghintay ng pagkakataon para lipulin si David. Kung sisirain ng pamilya Luo si David, ang mga kayamanang iyon ay hindi mahuhulog sa mga kamay ng pamilya Luo. Nakalkulan na ito ni Ningji. Ang kawawang Luo Jinzuo ay hindi alam na siya ay nahulog na sa bitag ni Ningji. Lambak ng masasama. Dinala ni Longwu si David sa pasukan ng Valley of the Wicked. Sino ka? Ito ay lambak ng mga kontrabida. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka agad. Biglang tumalo ng dalawang gwardya mula sa takip at sinigawan si David at ang iba pa. Nandito kami para hanapin si Ding, pakisabi sa akin. Malakas na sabi ni Longwu. Pwede bang magkita-kita din ang boss natin? Malamig na sumangot ang isa sa mga gwardya, umalis ka na, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Ang dalawang gwardya ay nag-pose para sa pag-atake. Ang mga tao sa Valley of the Wicked ay palaging nag-aatubili na sundin ang lahat sa mundo ng martial arts. Nang makita ng dalawang gwardya si Longwu at ang iba pa, dapat ay galing sila sa isang sekta na pamilya, kaya ayaw nilang pumasok sila sa lambak. Kayong dalawa, nandito lang kami para hanapin ang boss mo para pag-usapan ang isang bagay, mangyaring ipaalam sa akin. Humakbang si David at magalang na sinabi. Umalis ka na, sinabi ko na lahat, no si. Galit na nagmura ang isa sa mga tanod, at saka sinampal ng palad si David. Kumunat ang noo ni David. Hindi niya akalain na magiging kakaiba ang mga taong ito sa Valley of the Wicked. Nakita ni David na tinampal ng guard ang palad niya, at saka umiwas. Nang makita ito, isa pang bantay ang nagmamadaling sumalakay kay David. Si David ay patuloy na umiwas, at ang dalawang bantay ay hindi mahawakan si David. Habang naglalaban ay lumapit si Ding Buson. Sino ba ang mga ngahas na manggulo sa harap ng lambak ng ating kontrabida? Umungol si Ding Buson. Ngunit nang makita niya sina David at Longwu, ang kanyang mga mata ay natigilan.
Pagkatapos ay tumalon ang isa, at saka sinipa ng magkabilang paa ang dalawang gwardya. Damn, kayong dalawang maliit na brats ay naglakas loob na maging bastos sa mga bisita sa Valley of the Wicked. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, noong si Longwo ay nasa Valley of the Wicked, wala kayong maliliit na brats. Nagmura si Ding Busan sa dalawang gwardya. Nang marinig ito ng dalawang gwardya, mabilis silang napaatras sa takot. Kuya Ding. Nang makita ni Longwo si Ding Busan, nagmadali siyang sumalubong sa kanya. Nang makita si Longwo, masayang tinapik ni Ding Busan ang balikat ni Longwo. Ngunit ang putok na ito ay halos matamba si Longwo sa lupa. Kabanata 1194. Natigilan si Ding Busan, Longwo, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit nawala lahat ng kakayahan mo? Bahagyang ngumiti si Longwo, Brother Ding, isa na akong ordinaryong tao ngayon. Pumunta ako dito para dalhin si David dito at hayaan mo akong alagaan. Longwo? Sabi sa akin ng panganay na kapatid, kaya ako pumunta dito para makita, ang pagmamahal ng ating mga kapatid, bagay pa rin ito. Sabi ni Ding Busan, at dinala si Longwo at ang iba pa sa Valley of the Evil. Hindi nakita ni Ding sina Longwo at David na darating, kaya nag-order siya ng isang malaking piging. Longwo? Mga kapatid natin, 20 taon na tayong hindi nagsasama. Sabi ni Ding daw kay Longwo. Brother, the more you live now, the more dash you are. Isa na akong ordinaryong tao ngayon. Napangiti si Longwo na medyo malungkot, at pagkatapos ay nagpatuloy, sa pagkakataong ito, sana ay maalaga ng mabuti ng aking kuya si David. Ang pagkakaibigang ito ay hindi malilimutan ni Longwo. Longwo? Ano ang sinasabi mo? Si David ang kasama ko. Kung sino man ang maglalakas loob na pumunta rito para manggulo, tanungin mo ako kung malaki ba si Ding o hindi. Tinapik ni Ding daw ang kanyang dibdib at tiniyak. Biglang nabasa ang mga mata ni Longwo. Hindi niya inaasahan na pagkaraan ng maraming taon, tinatrato pa rin siya ng Valley of the Wicked bilang isang kapatid, at tinulungan siya at binigyan ng mukha. Ngunit hindi alam ni Longwo, ipinangako ito ni Ding W dahil ang kontrabida na si Go ay orihinal na bulwagan ng Dragon Sect at subordinate ni David. Pagkatapos kumain sa Valley of the Wicked, hindi naghintay ng matagal si Longwo at bumalik. Lumakad pabalik si Longwo, hinayaan ni Ding Buddha na umalis ang lahat, at pagkatapos ay dinala sina Ding Buer, Ding Busan, at 4 na tao para lumuhad sa harap ni David. Kontrabida ng mga kontrabida, ang 4 na kontrabida, maligayang pagdating sa Panginoon ng palasyo. Ang 4 na masasamang lalaki ay sabay-sabay na yumukod kay David. Ang ganyang eksena, kung makita ng ibang tao, natatakot ako na mabigla ako hanggang mamatay. Ikinaway ni David ang kanyang kamay at pinatayo ang 4 na kontrabida. Hindi kalakihan si Ding, ano ang lakas natin ngayon sa Valley of the Wicked? Kung ikukumpara sa Kyoto Martial Arts Alliance, magkakaroon ba tayo ng lakas para lumaban? Tanong ni David kay Ding Dao. Gusto ni David na makita ang lakas ng lambak ng masasama. Kung magagamit niya ang lakas ng Valley of the Wicked para iligtas si Sonya, ayos lang iyon. Nang hindi ito marinig ni Ding, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, Palace Master, bagaman hindi masama ang ating kontrabida lambak, medyo malayo pa ito sa Kyoto Martial Arts Alliance. Kung tutuusin, ang Martial Arts Alliance ay nagpakita ng sarili nitong lakas, at marami ring pamilya ng sekta. Kung ang mga pamilyang ito ng sekta ay nagkakaisa, tayo sa Valley of the Wicked ay walang kapangyarihang lumaban. Napaka-objective ng sinabi ni Ding Dao. Kung ihahambing mo lamang sa Martial Arts Alliance, ang Valley of the Wicked ay hindi gaanong naiiba. Ngunit pagdating sa buhay at kamatayan, ang Martial Arts Alliance ay makikiisa sa mga sekta na pamilya, at pagkatapos ay ang Valley of the Wicked ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting pagkakataong manalo. Matapos marinig ito, natahimik si David. Alam din niya na kung lalaban siya sa Martial Arts Alliance, ito ay laban sa higit sa kalahati ng pamilya ng sekta sa buong Kyoto Martial Arts World. Tupiin man ni David ang lahat ng mga palasyo ng Taipei na kanyang natagpuan, hindi siya magiging kalaban ng Martial Arts Alliance. Humigop ng matagal si David. Ngayon ay makakahanap pa rin siya ng isang paraan upang mapabuti ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay makakahanap siya ng ilang higit pang mahusay na pagsasalita sa Dragon Sect.
Gayunpaman, hindi alam ni David kung nasaan ang iba pang mga Taipei Hall, at ang magagawa niya ngayon ay linangin. Hindi kalakihan si Ding, nahanap mo ako ng isang tahimik at maluwang na lugar, kailangan kong mag-practice sandali, huwag hayaang may makagambala sa akin sa panahong ito. Sabi ni David kay Ding daw. Palace Master, mayroon tayong lugar sa Valley of the Wicked, ito lang, basta. Hindi nagdalawang isip si Ding na magsalita. Magsabi ka lang ng kahit ano. Sabi ni David. Ang Valley of the Wicked lang ay halos hindi nakikipag-ugnayan sa mga pamilyang sekta. Matapos ang napakaraming taon, ang mga mapagkukunan sa lambak ay halos maubos. Natatakot ako na hindi tayo makakakuha ng maraming mapagkukunan at hayaang magsanay ang Hallmaster. Sabi ni Ding daw na parang nahihiya. Pagkarinig ni David ay agad siyang tumawa. Kabanata 1195. Lumalabas na si Ding Babo ay walang mapagkukunan ng pagtatanim, maging ito ay mga halamang gamot o spar, ang Valley of the Wicked ay walang alinman sa mga bagay na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng anumang mapagkukunan para sa aking paglilinang. Ako mismo ang nagdala. Dalhin mo na lang ako sa isang tahimik at maluwang na lugar. Bahagyang ngumiti si David. Madaling sabihin yan. Agad na naglakad si Ding Babo patungo sa kailaliman ng lambak kasama si David. Hindi nagtagal, hindi nakahanap si Ding ng tahimik at maluwang na lugar. Palace Master, maaari mo bang tingnan dito? Walang masyadong sinabi si Ding. Tiningnan ito ni David, pagkatapos ay tumango, oo. Pagkatapos magsalita, kinuha ni David ang Demon Suppression Tower mula sa storage ring. Pagkatapos ang Demon Suppression Tower ay inihagis sa hangin, at pagkatapos ay ang Demon Suppression Tower ay agad na lumaki at tumayo ng diretso sa maluwag na lugar na iyon. Pagtingin sa biglang pagsulpot ng pagoda, biglang nabigla ang apat na kontrabida. Tinatawag itong Devil Town Tower, at ang tore ay puno ng espiritual na enerhiya, kaya hindi ko kailangan ng iba pang mapagkukunan upang ayusin ito. Bukod dito, nagpadala ka ng isang tao na pumunta sa Yaoshan Valley, at sa hinaharap, hayaan ang Yaoshan Valley na regular na maghanda ng mga mapagkukunan para sa Valley of the Wicked. Sabi ni David kay Ding daw. Yaoshengo. Natigilan si Ding W, napakamahal ng mga gamot na panggamot ni Yaoshengo, natatakot kami na ito ay. Huwag kang mag-alala, hindi ako hihingi ng isang sentimo, ako ang may-ari ng Yaoshan Valley ngayon. Bahagyang ngumiti si David. This time, mas nabigla ang apat na kontrabida at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Sa pagtingin sa gulat na apat na tao, nagpatuloy si David, magsasanay ako ngayon, walang partikular na mahalaga, huwag mo akong istorbohin, at huwag hayaan ang mga tao na pumunta dito, magtatayo ako ng isang formasayon dito. Sinabi ni David kay Ding na hindi malaki na kapag nag-ensayo si David, magtatayo siya ng isang killing formation sa paligid niya. Kung hindi sinasadyang makapasok ang mga tao sa lambak ng masasama, sila ay mamamatay. Huwag kang mag-alala, Hallmaster, kung wala ang aming order, walang maglalakas loob na pumunta rito. Walang masyadong sinabi si Ding. Pumasok si David sa Devil Town Tower, at pagkatapos ay dahan-daang nagsara ang gate ng Devil Town Tower. Tumalikod at umalis ang apat na masasamang lalaki. Brother, napansin mo ba na ang hininga ng Hallmaster ay halos kapareho ng benefactor na nagligtas sa atin sa Valley of the Evil? Oo, ganito rin ang nararamdaman ko, ngunit dahil nakikita na ang Panginoon ng palasyo ay nasa 20s pa lang, imposibleng mailigtas niya tayo sa Valley of the Wicked. Ito kaya ang anak ng benefactor noon. Ilang tao ang nag-uusap. Okay. Huwag mo nang hulaan. Sa hinaharap, palalakasan natin ang pagtatanggol sa Valley of the Wicked. Sa tansya ko ay may darating sa pintuan. Sabi ni Ding daw sa tatlo pa. Sa susunod na umaga. Inaayos ng apat na masasamang lalaki ang mga depensa ng Valley of the Wicked, at nagpadala rin sila ng mga tao sa Valley of the Medicine God. Sa napakaraming taon, ang mga mapagkukunan ng Valley of the Wicked ay kulang, at ang lakas ng maraming tao ay napakabagal na umunlad. Bagaman sa mata ng labas ng mundo, makapangyarihan pa rin ang Valley of the Wicked. Ngunit sila lamang ang nakakaalam na kung magpapatuloy ito, ang lambak ng masasama ay magiging pagkain ng ibang tao sa madaling panahon. Boss,
May isang tao sa labas ng pinto, na nagsasabing miyembro siya ng pamilya Mobay Luo, humihiling na makita ang amo. Isang gwardya ang tumakbo at sinabi kay Ding daw. Mobay Luo family. Hindi naman bahagyang sumimangot si Ding. Kuya, hindi pa tayo nakipag-usap sa pamilya Mobay Luo. Sabi ni Ding Buer. Pwede bang pumunta siya para hanapin si Mr. Chen? Nag-aalinlangan ding tanong ni Ding Buson. Kung talagang maglakas loob silang guluhin si Mr. Chen, ayaw pa nilang makaalis sa lambak ng mga kontrabida. Naikuyom ni Dingbo ang apat na kamao. Huwag kang impulsive, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Logically speaking, imposibleng may kinalaman si Mr. Cheng sa pamilya Mobay Luo. Walang masyadong sinabi si Ding. Kung tutuusin, malayo pa ang Mobay mula sa Kyoto, kaya paano magkakaroon ng bakasyon si David kasama ang pamilya ni Mobay? Imbitahan ng mga tao. Sabi ni Ding daw sa guard. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Rogenzo ang mga tao sa bulwagan. Kabanata 1196. Matapos makitang hindi kalakihan si Ding, bahagyang ikinuyom ni Luo Jinsuo ang kanyang kamao at sinabi, pamilya ng Mobay Luo, Luo Jinsuo, nakita ko na ang masamang may-ari ng lambak. Bahagyang tumango si Ding Bobo, sinenyasan si Luo Jinsuo na umupo, at pagkatapos ay nagtanong, Second Master Luo, malayo pa ang mararating mo, bakit hindi ka pumunta sa lambak ng aking kontrabida? Naalala ko na hindi tayo nakikipag-usap sa isa't isa, tama ba? Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sinabi ni Luo Jinsuo Chengmo, Gu Master, nandito ako sa pagkakataong ito para humingi ng isang tao mula sa iyo. May gusto ka ba? Kumunat ang noo ni Ding Buyi, sino ang gusto mo? Gusto ko yung nagngangalang David. Binanggit ni Luo Jinsuo si David, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit, pinatay niya ang aking pamangkin at tumakas sa Valley of the Wicked. Sana maibigay sa akin ng may-ari ng lambak ang David na iyon. Nang hindi ito marinig ni Ding ay lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi niya inaasahan na talagang may piyesta si David kasama ang pamilya ni Mobay Luo, at isa pa rin siyang nakamamatay na kaaway. Wala akong narinig tungkol sa taong ito na iyong binanggit, at wala tayong taong ito sa lambak ng masama. Mahinang sabi ni Ding. Nang makita ito, naging malamig ang mukha ni Luo Jinsuo. Guzo, may nakakita na si David ay tumakas sa lambak ng iyong kontrabida, paanong hindi mo ito nakita? Hindi magiging kaaway ng pamilya Luoko si Guzo para sa David na iyon. Bar! Kailangan kong dalhin ang David na iyon sa akin ngayon. Kung hindi siya binayaran ng may-ari ng lambak, ako ang magdadala ng kahihinatnan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Luo Jinsuo, hindi mukhang galit si Ding. Si Ding Buson, na nasa gilid, ay hindi na nakatiis, at agad na pinagalitan, ano ba ang iyong pamilya Mobay Luo? Maglakas loob na banta sa ating masamang lambak. Ginoo. Nasa Villain Valley namin si Chen, anong magagawa mo? Fuck the consequences, what are the consequences? Come and tell me, I think ayaw mong umalis. Si Luo Jinsuo ay pinagalitan ni Ding Buson, at ang kanyang mukha ay biglang naging sobrang pangit. Since umamin ka, tapos wala kang balak bigyan ako ng tao. Malamig na sabi ni Luo Jinsuo. Sabi ko, ibigay mo sa nanay mo, anong gusto mo? Umungol si Ding Buson. Ding Buson, huwag masyadong linlanggan ang mga tao. Galit na galit si Luo Jinsuo at agad na pumalakpak sa mesa. Ang matigas na Wanghuali table ay agad na nabasag. Ang mga miyembro ng Valley of the Wicked na nakarinig ng kilusan ay sumugod sa isang iglap at pinalibutan si Luo Jinsuo at ang pamilya Luo. Tumingin si Luo Jinsuo sa mga taong sumugod, at sinabing may malungkot na mukha, na pag-isipan na ninyo ito, kung maglakas loob kayong gumawa ng isang bagay sa akin, magiging immortal kayo, ang aming pamilyang Mobay Luo, at maging ang buong Mobay Marshal. Mundo ng sining, huwag kailanman susuko. Hindi umimik si Ding, isa ka lang aso ng pamilya Luo. Ang tunay na may-ari ng bahay ay ang iyong panganay na kapatid, huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi ka karapat-dapat na sabihin ito ngayon. Tinamaan si Luo Jinsuo sa mga salita ni Ding, at agad na tumama sa masakit na bahagi. Sa pamilya ni Luo, ang tunay na pinuno ng pamilya ay ang kanyang panganay na kapatid, at siya mismo ay ahente lamang.
Bahagyang naningkit ang mga mata ni Luo Jinsuo, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit, at tinitigan niya si Ding Buday. Hindi niya inaasahan na ang Valley of the Wicked ay hindi magdadalawang isip na saktan ang kanilang pamilya Luo para sa kapakanan ni David, at kahit na magsimula ng isang digmaan. Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyong masamang lambak. Magbabayad ka ba sa mga tao o hindi ngayon? Isang nakamamatay na layunin ang lumabas mula kay Luo Jinsuo, at isang nakakatakot na aura ang agad na tumagos. Sabi ko, ibigay mo sa nanay mo. Si Ding Busan ay tumalon, ang paghampas sa iyo sa aking lambak ay itinuturing na pananakot. Kung may kakayahan ka, lumabas ka para magkumpara. Sige. Nang matapos si Luo Jinsuo, tumalon ang isa. Kinuha ng 4 na masasamang lalaki ang mga tao mula sa lambak ng masama at sinundan sila palabas. Pagkatapos maglakad palabas sa lambak ng masasama, nakarating sila sa isang bukas na espasyo, at pagkatapos ay tumigil ang lahat. Paralisado, tere na. Matapos huminto si Ding Busan, kumaway siya kay Luo Jinsuo. Iniunat ni Ding Buay ang kanyang kamay at pinigilan si Ding Busan, Yang San, umatras ka, sasama ako, hindi ko pa alam ang detalye ng lalaking ito. Sa 4 na kontrabida, si Ding Boyo ang pinakamakapangyarihan, kaya nang hindi alam ang mga detalye ni Luo Jinsuo, balak ni Ding Boyo na kumilos ng personal. Kuya, hindi ako natatakot sa kanya. Sabik na subukan ni Ding Busan. Ang pangatlo, makinig ka sa kuya. Hinawakan ni Ding Buer si Ding Busan. Kabanata 1197. Tiningnan ni Luo Jinsuo ang sitwasyon sa harap niya at malamig na bumantong hininga, kung sino sa inyo ang bumaril ay ganoon din. Pagkatapos ng lahat, ang palad ni Luo Jinsuo ay nagsimulang kumislap ng mga lilang sinag ng liwanag, at pagkatapos ay isang palad ang pumunta kay Ding Dabo. Hindi pinanood ni Ding ang pag-atake ni Luo Jinsuo, hindi siya nagpanik, nang nasa harapan na niya si Luo Jinsuo, bigla siyang nagtaas ng kamay para salubungin siya. Nasnap. Sa malutong na tunog, si Luo Jinsuo ay agad na sinampal sa mukha. Nakita kong lumipad palabas si Luo Jinsuo at tuluyang bumagsak sa lupa. Ang kalahati ng kanyang mukha ay direktang pula at namamaga. Puno ng dugo ang sulok ng kanyang bibig. Sa maliit na kasanayang ito, nang ahas kang pumunta sa lambak ng aking kontrabida. Kung may gusto ka, hayaan mong dumating ang kuya mo. Hindi malamig na tiningnan ni Ding si Luo Jinsuo, at ang nakamamatay na aura ay tumago sa kanyang katawan. Ang mukha ni Luo Jinsuo ay naging sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan nila ni Ding Dao. Second Master. Tinulungan ng kasambahay si Luo Jinsuo sa oras na ito, at pagkatapos ay bumulong, Second Master, bumalik tayo at magkaroon ng pangmatagalang plano. Sobrang lakas ng lambak ng kontrabida na ito. Walang sinabi si Luo Jinsuo sa pagkakataong ito. Binigyan lang niya ito ng maliit na palad, ipinaalam sa kanya ang agwat sa pagitan niya at ng Valley of the Wicked. Teka, hinding-hindi susuko ang pamilya kong Luo. Mabangis na tiningnan ni Luo Jinsuo ang 4 na kontrabida. Paralisado, ang lakas ng loob mong takutin kami, sa tingin ko ayaw mong umalis. Hindi sanay si Ding Busan kay Luo Jinsuo, kaya tumalon siya at huminto sa pintuan. Nang makita ito, agad na napahiya ang mukha ni Luo Jinsuo. Gusto lang niyang magsabi ng ilang masasakit na salita at hahanapin ang kanyang sarili sa isang hakbang pababa. Pero ayoko talagang pigilan sila nitong si Ding Busan. Kung talagang gusto ng Valley of the Wicked na panatilihin sila, alam ni Luo Jinsuo na walang sino man sa kanila ang makakaalis. Old Third, bumalik ka. Sabi ni Ding Boyo kay Ding Busan. Nang makita ito, tinitigan lamang ni Ding Busan si Luo Jinsuo, pagkatapos ay umatras. Nang makita ni Luo Jinsuo na umiwas si Ding Busan, agad niyang kinuha ang isang tao. Kailangan kong sirain ang Valley of the Wicked. Pagkatapos maglakad palayo, galit na sabi ni Luo Jinsuo. Second Master, huwag mag-alala, bumalik tayo at pag-usapan ito. Sabi ng kasambahay kay Luo Jinsuo. Tumango si Luo Jinsuo, at ngayon ay minamaliit niya ang lakas ng Valley of the Wicked, at ang mga taong dinala niya ay halatang hindi sapat. Kaya bumalik at muling ayusin ang mga tao.
Pagkaraang kunin ni Luo Jinsuo ang mga tao, isang tao ang lumabas sa pinagtataguan, nakatingin kay Luo Jinsuo na aalis, at mabilis na umalis. Tungkol naman sa pamilyang Ning sa Kyoto, nakuha agad ni Ning Ji ang balita. Guro, pagkatapos ay umalis si Luo Jinsuo sa Valley of the Wicked. Parang binugbog at namamaga ang mukha niya. Ang katulong ng pamilya Ning ay nagulat kay Ning Ji. Nang marinig ito ni Ning Ji, galit na hinampas niya ang mesa at sinabing, "Dam, ang Luo Jinsuo na ito ay basura." Sinampal siya at iniwan, "May guts ka ba? Akala ko ang kanilang pamilyang Luo ay susundan ng masamang goyo hanggang sa mamatay." Natipon na ni Ning Ji ang lakas tao, at pinangunahan niya ang mga tao na patayin siya habang naghihintay na mamatay ang isda at masira ang lambat. "Young Master, hindi mo kailangang mag-alala, hindi ito pababayaan ng pamilya Luo. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, kapag bumalik ang pamilya Luo sa Mobay, tiyak na makakaipon sila ng mas maraming tao." Ang mayordomo ng pamilya Ning ay humakbang pasulong at hinikayat si Ning Ji. "Natatakot ako na ang pamilya Luo ay hindi ang kalaban ng lambak ng kontrabida. Kapag natakot ako, mawawala ng saysay ang plano ko." Natakot si Ning Ji sa kaduwagan ni Luo Jinsuo, at hindi nang ahas na pumunta sa lambak ng kontrabida. "Young Master, hindi. Ang pamilya Luo din ang pinakamalaking pamilya sa Mobay, at ang lakas nito ay napakalakas, at marami sa mga sekta sa buong Mobay ay halos lahat ay pinamumunuan ng pamilya Luo. Sa pagkakataong ito kapag bumalik si Luo Jinsuo, tiyak na tatawag siya ng mas maraming tao dito, maghintay lang ng matyaga." Paliwanag ng kasambahay ni Ning. "Well, kaya ko lang maghintay." Tumango si Ning Ji. Kabanata 1198. Sa lambak ng masasama. Pagkaalis ni Luo Jinsuo, pinalakas ni Ding Boyo ang depensa ng Valley of the Wicked. Pangatlo, nagpadala ka ng magbabantay sa lugar kung saan nag-ensayo si Mr. Cheng sa likod. Walang sino man ang pinapayagang lumapit at mang-istorbo. Pumunta ka at kumuha ng isang tao na magbabantay dito, kahit anong mangyari sa harap mo, hindi ka pinapayagang lumipat. Sabi ni Ding Boyo kay Ding Buson. Tumango si Ding Buson, at pagkatapos ay kinuha ang ilang medyo makapangyarihang tao mula sa Valley of the Wicked upang magbantay sa paligid ng Demon Town Tower. Sa sandaling ito, naka-crossleg si David sa Demon Suppression Tower. Ang nakapalibot na aura ay bumuo ng maliit na vortex sa paligid ng katawan ni David. Ang heart condensation art ay tumatakbo ng mabilis, at ang dantiyan ni David ay nauuhaw na sumipsip ng espiritual na enerhiya. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Si Luo Jinsuo ay nagmamadaling bumalik sa Mobay. Kaya lang hindi alam ni Luo Jinsuo kung kailan lalabas ang kanyang kapatid. Kung hintayin niyang lumabas ang kanyang kapatid, at pagkatapos ay pumunta sa libis ng masama, natatakot ako na si David ay nawala ng walang bakas. Steward, mag-post sa lahat ng pamilya ng sekta sa mundo ng martial arts ng Mobay na nakipagtulungan sa ating pamilya Luo. Gusto kong pag-isahin ang mga taong ito at ibigay sa kanya ang lambak ng masama. Hindi ako naniniwalang hindi sila nakikipagkaibigan. Sabi ni Luo Jinsuo na may malungkot na ekspresyon. Ikalawang guro, hihintayin ba natin na umalis ang guro sa kaugalian? Nagbabala ang mayordomo. Pinapabayaan na kita, umalis ka na lang, hindi ka ba nakikinig sa akin? Angal ni Rogenzo sa mayordomo. Nang makita ito, nagmadali ang mayordoma na ipaalam. Sa loob lamang ng isang araw, halos lahat ng sekta na pamilya sa Mobay Martial Arts World ay nagtipon sa pamilya Luo. Kung tutuusin, sa Mobay, ang pamilyang Luo ang pinakamalaking pamilya, at walang nang ahas na guluhin sila. Higit pa rito, si Luo Jinyo, ang patriarch ng pamilyang Luo, ay isang martial idiot, at tanging ang cultivation ay cultivation. Ang lakas ay matagal nang hindi maintindihan. Umupo si Luo Jinsuo sa pangunahing upuan at tumingin sa mga kinatawan at pinuno ng 12 ng mga pangunahing pamilya ng sekta sa ibaba, napakasaya ni Luo Jinsuo. Ngayon, tinawagan ko ang lahat dahil may gusto akong itanong sa iyo. Sabi ni Rogenzo sa karamihan. Second Master Luo, kung may gagawin ka, sabihin mo lang, kaya namin, gagawin namin. Sabi ng isa sa mga matatandang nakasuot ng puting damit pang training. Oo, negosyo ng pamilya Luo ang negosyo namin.
Kung wala kaming pamilyang Luo sa harapan namin sa Mobay, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang umatake sa amin dito. Oo, sa mundo ng martial arts ng Mobay, dapat tayong magkaisa bilang isa, sinabi ni Luo Erie, gagawin natin ang lahat. Lahat ng nasa ibaba ay ipinagmamalaki ang pamilya Luo. Sa isang iglap ay bumuukol ito kay Rogenzo, at puno ng pagmamalaki ang mukha. Dahil minamaliit ninyong lahat ang aking pamilyang Luo, kung gayon hindi ako magpapatalo sa paligid. Uminom si Luo Jinsuo ng isang tasa ng tsaa, at pagkatapos ay nagpatuloy, upang sabihin ang totoo, ang aking pamangkin ay pinaslang ilang araw na ang nakakaraan, at ngayon ang bangkay ay naibalik na. Nang matapos ang mga salita ni Luo Jinsuo, huminga ng malalim ang lahat. Ang anak ng pamilya Luo ay nangangahas na patayin. Deadma lang yan. Second Master Luo, sino ang pumatay kay Luo Siang? Ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Tanong ng isang sect master kay David. David naman. Sabi ni Luo Jinsuo. David. Maraming tao ang tumingin blanko, hindi alam kung ano ang hitsura nitong si David. Gayunpaman, may nabigla nang marinig ang pangalan ni David. Kilala ko itong si David, siya ay nasa limelight kamakailan. Hindi lang niya natalo si Long Xiao, napatay din niya si Go Wei, at ilang oras na ang nakalipas, pinatay niya ang master ng Tianxia sect, si Zhang Qing, na humahabol sa kanya. Hindi ko lang inaasahan na itong si David ay may itim na kamay kay Luo Gongzi. Bagamat ang tagapagsalita ay nasa early 30s pa lamang at mukhang napakabata, siya ay pinuno na ng isang sekta sa Mobay. Nang marinig ito ng lahat, naging mayabang si David na hindi lamang niya sinaktan ang pamilyang Long, kundi pati ang Kyoto Martial Arts Alliance. Ngayon kahit na ang pinakamalaking pamilya sa Mobay ay naging isang mortal na kaaway kasama si David. Kabanata 1199. Second Master Luo, ano ang kailangan mong gawin namin? Nakikinig kaming lahat sa iyo. Ang David na ito ay naglakas loob pang ang patayin si Young Master Luo, it's just damn it. Hindi lang niya pinatay si Master Luo, pinupukaw ni David ang ating buong mundo ng martial arts ng Mobay. Oo, hulihin ang David na iyon, patayin siya, at ipaghiganti si Master Luo. Sumigaw ang maraming maharlikang pamilya. Okay, pagkatapos ay maaari na tayong umalis. Magpapadala ako ng sulat ng digmaan sa lambak ng masasama. Kung maglakas loob silang pagtakpan si David, kailangan nilang pagbayaran ang halaga. Nang makita ni Luo Jinsuo ang napakaraming tao na sumusuporta sa kanya, nakaramdam siya ng kumpiyansa. Second Master, sa palagay ko dapat nating talakayin ito mula sa isang pangmatagalang pananaw. Hintayin natin na lumabas si Master at pag-usapan ito. Tutal, libu-libong milya na ang aming nilakbay mula Mobay hanggang sa Valley of the Wicked, at ito ang teritoryo ng Kyoto. Napakarami sa atin ang ipinadala, at tiyak na alerto tayo sa itaas. Kapag dumating ang opisyal, mahirap itong hawakan. Pinaalalahanan ng housekeeper si Luo Jinsuo sa mahinang boses. Nasabi ko na ang lahat, bigyan ng masamang lambak ng isang hamon. Ito ay isang normal na paraan para sa amin upang ayusin ang aming mga hinaing. Saan ito makokontrol ng gobyerno? Umalis ka, huwag kang mag-alala tungkol dito, sa palagay ko ay hindi mo inilagay ang aking pangalawang Panginoon sa iyong mga mata. Naiinis na tumingin si Luo Jinsuo sa kasambahay at sinabing. Nang makita ito, ang mayordomo ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman, at maaari lamang magdasal na si Luo Jinyo ay makaalis sa customs sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, inilathala ni Luo Jinsuo sa publiko ang gauntlet sa Martial Arts Forum. Ang pamilya Mobay Luo ay nakipag-isa sa buong mundo ng martial arts ng Mobay upang hayagang magdeklara ng digmaan sa Valley of the Villains, maliban kung nagawang ibigay ng mga kontrabida ang mamamatay tao na si David. Kung hindi, ang lambak ng masasama ay huhugasan ng dugo, at walang matitira. Pagkalabas ng balita, sumabog ito sa isang iglap. Sa buong mundo ng martial arts ng Mobay, malaking bagay na magdeklara ng digmaan sa Valley of the Wicked. Ang Valley of the Wicked ay medyo malakas, ngunit nakaharap sa buong mundo ng martial arts ng Mobay, natatakot ako na ito ay mas mahina. Bakit nakipagkumpetensya ang pamilya Mobay Luo sa Valley of the Wicked? Walang pista sa pagitan ng dalawang pamilya. Hindi mo ba nakita? Para na naman kay David yun.
Nabalitaan kong pinatay ni David ang pinakamatandang young master ng pamilya Luo. Sa tingin mo ba hindi magalit ang pamilya Luo? Ano ang kinalaman ni David sa Valley of the Wicked? Ang Valley of the Wicked ay talagang nakipaglaban sa buong mundo ng martial arts ng Mobay para protektahan si David. Maghintay para sa isang magandang palabas, ang gayong digmaan ay hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Ang lahat sa forum ay pinag-uusapan ito at binibigyang pansin ang paparating na labanan na ito. Ang ganitong labanan ay dapat na madyugo. Kyoto Ninja. Nakita rin ni Ningji ang balita sa forum, at may hindi mahahalata ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Guro, umalis na ang pamilya Luo kasama ang maraming pamilya ng sekta sa Mobay, at tinatayang makakarating sila sa Valley of the Wicked sa loob ng 3 araw. Sa oras na ito, ang mayordomo ng pamilya Ning ay nagmamadaling tumakbo at nagsabi. Haha, hindi ko talaga akalain na talagang maganda ang appeal ng pamilya Luo, at talagang mapapakilos nito ang buong martial arts world sa Mobay. Ngayon ay nakikita ko kung paano makakalaban ang lambak ng masasama, at si David ay tiyak na mamamatay. Ngumiti ng masama si Ningji. Master, ano ang susunod nating gagawin? Kung gagamitin ng pamilya Luo ang buong mundo ng martial arts ng Mobay, hindi tayo makikialam. Tanong ng mayordomo. Huwag kang mag-alala, hayaan mong tumayo ang lahat. Pagkatapos ng panahong ito, ang aming pamilyang Ning ay maaaring maging pinuno ng mundo ng martial arts ng Mobay. Sa oras na iyon, ang buong mundo ng martial arts ng Mobay, makinig sa aking Ning Family Commander, kasama ang kapangyarihan namin sa Kyoto. Tingnan ko kung sino ang makakalaban sa pamilya kong Ning. Kung tungkol sa pamilya Dong, sisirain ko sila sooner or later. Hahaha, haha. Buong pagmamalaking itinaas ni Ningji ang kanyang ulo at tumawa. Palaki ng palaki ang ambisyon ni Ningji, at gusto niyang palitan ang pamilya Luo at maging boss ng mundo ng martial arts ng Mobay, ngunit sa pagkakataong ito, kung ang pamilya Luo o maging ang buong mundo ng martial arts ng Mobay ay mapinsala, ito ay maging isang pagkakataon. Kabanata 1200. Kyoto Guardian Pavilion. Matapos makita ni Zhao Wuqi ang mensaheng ipinost ng pamilya Luo sa forum, agad niyang nahanap si Mr. Shi. Ang ganitong uri ng malaking labanan sa pagitan ng mga pamilya ng sekta ay tiyak na magdulot ng hindi mabilang na mga casualty. Bilang mga opisyal, responsibilidad nilang pigilan ito. Ginoo. Shi, dadalhin ng pamilya Luo ang buong mundo ng martial arts ng Mobay para sundan ang Valley of the Wicked. Bago matapos magsalita si Zhao Wuqi, ikinaway ni Mr. Shi ang kanyang kamay. Alam ko na. Pinutol ni Mr. Shi si Zhao Wuqi. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong magpadala ng isang tao upang pigilan ito sa oras? Tanong ni Huang Wuji. Hindi, hayaan mo sila. Mahinang sabi ni Mr. Shi. Ginoo. Shi, kung hindi tayo magpapakita sa ganitong uri ng malakihang laban, magiging. Sabi ko, hayaan mo sila. Biglang nagangat ng ulo si Mr. Shi at tumingin kay Zhao Wuqi. Bahagyang nanginig si Zhao Wuqi, at agad siyang tumigil sa pagsasalita, at hindi na niya binanggit ang usapin ng pakikipaglaban ng pamilya Luo sa lambak ng kontrabida. Nang makitang tumigil si Huang Wuqi sa pagsasalita, dahan-daang nagpatuloy si Mr. Shi, bakit ang buong mundo ng martial arts sa Daxia ay tumira sa loob ng napakaraming taon, lalo na ang Kyoto Martial Arts World, at ngayon ay kailangan itong i-reshuffle. Hindi naintindihan ni Zhao Wuqi ang sinabi ni Ji. Shi, ngunit bilang may-ari ng pavilion ng Dharma Protector Pavilion, maaari lamang niyang sundin ang mga utos. Sa lambak ng masasama. Nakita rin ni Ding Dao ang impormasyon sa forum. Nang makita niyang kinuha ng pamilya Luo ang buong mundo ng martial arts ng Mobay para hamanin ang Valley of the Wicked, bahagyang kumunat ang mga kilay ni Ding Dao. Kuya, mukhang determinado ang pamilya Luo na gusto si Mr. Chen. Sabi ni Ding Buer sa mahinang boses. Kahit na ano, kahit na kunin natin ang lahat ng lambak ng aking kontrabida, hindi natin dapat hayaang kunin nila si Mr. Chen. Matigas ang mga mata ni Ding Badaw, ipaalam kaagad sa lahat sa lambak ng masama upang ipakita ang determinasyong mamatay at lumaban hanggang wakas. Kuya, bakit hindi ako lumabas para maghanap ng tulong? Sabi ni Ding Busi. Anong tulong ang makikita natin sa Valley of the Wicked?
Hindi natawa si Ding sa sarili. Hindi na umimik si Ding Busi. Sa paglipas ng mga taon, ang Valley of the Wicked ay walang mga kaibigan, ni wala siyang anumang pakikipag-ugnayan sa ibang mga sekta at pamilya. Palagi siyang nag-iisa. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang kontrabida na bantay sa lambak. Boss, maraming tao ang biglang lumabas at sinabing hinahanap ka. Medyo nataranta ang guard. Imposibleng dumating ang pamilya Luo ng ganoon kabilis, di ba? Kumunat ang noo ni Ding Dao. Hindi nagtagal, dinala ni Ding Dao ang mga tao sa labas ng lambak. Tamang-tama, nakita niya ang daan-daang tao sa labas, na nakatayo sa tarangkahan ng lambak ng masama. Hindi sumulyap si Ding at nalaman niyang hindi siya masyadong pamilyar sa mga taong ito. Master Denggo, kinuha ni Huang Ligoo ng Shadowless Villa ang kalayaan na istorbohin ako. Sa oras na ito, humakbang si Huang Ligoo at iniyuko ang kanyang mga kamay kay Ding Dao. Hindi ko alam na ang may-ari ng Huang Zuang ay biglang nagdala ng napakaraming tao sa aking kontrabida lambak, ano ang problema? Maingat na tiningnan ni Ding si Huang Ligoo at nagtanong. Master Denggo, alam ko na ang pamilya Luo sa Mobe ay naglabas ng hamon at kukunin nila si Mr. Chen, kaya espesyal akong nagdala ng isang tao dito para tulungan ang Wicked Valley na ipagtanggol laban sa pamilya Luo at protektahan si Mr. Chen. Mabilis na nagpaliwanag si Huang Ligoo. Nang makitang narito si Huang Ligoo para tumulong, gumaan ang loob ni Ding Dao. Habang ang tinatawag na tambol ay tinatalo ang libu-libong tao. Hindi natakot si Ding na samantalahin ng ilang aristokratikong sekta ang pagkakataon ng pamilya Luo na hamanin ang Valley of the Wicked, at sasalakayin din nila ang Valley of the Wicked. Sa oras na iyon, ang Valley of the Wicked ay sadyang hindi nakayanan ito. Gayunpaman, hindi tiningnan ni Ding ang mga taong dinala ni Huang Ligoo, gayon din ang sariling lakas ni Huang Ligoo, at sinabing may mahinang ngiti, Huangzo, salamat sa iyong kabautan, ngunit ang lakas mo, ang pananatili dito ay isang alagad. Pagtaas lang ng casualties. Master Denggo, alam kong hindi masyadong malakas ang mga taong dinala ko, pero hindi kami takot sa kamatayan. Kung iniisip ni Master Denggo na tayo ay isang pabigat, kung gayon tayo ay ilalagay sa labas ng lambak. Nagdala ng mga tao ang pamilya Luo. Kailangan nating patayin ang lahat bago tayo makapasok sa lambak ng masasama. Kahit na mabili natin si Mr. Chengi ng 1 minuto at 1 segundo, sulit ang ating kamatayan. Sabi ni Huang Ligoo na may matatag na ekspresyon. Nang makita ang matatag na ekspresyon ni Huang Ligoo, bahagyang natigilan si Ding Dabuo. Parang ngayon lang niya nakita ang sarili sa mga mata ni Huang Ligoo. Ngayon lang din siya nagkaroon ng ganitong uri ng matitigas na mata, hawak ang determinasyong mamatay. Hindi kaya ang Shadowless Villa na ito ay pasukan din sa Dragon Sect? Nagdududa si Ding Dabuo sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, mayroong 13 pasukan sa Dragon Sect, at walang koneksyon sa pagitan ng bawat pasukan, lalo pa ang pagkilala sa isa't isa. Huangzo, maaari kong gawin ang kalayaang magtanong, ano ang relasyon ninyo ni Mr. Chen? Hindi masyadong mausisa si Ding at tinanong si Huang Ligoo. Nag-alinlangan si Huang Ligoo, pagkatapos ay umiling, Master Dinggu, patawarin mo ako sa hindi ko nasabi sa iyo, ngunit handa akong dumaan sa apoy at tubig para kay Mr. Chen. Hindi nakita ni Ding na walang sinabi si Huang Ligoo, kaya hindi na siya nagtanong, kaya sinabi niya, dahil si Huangzo ay taos puso, mangyaring pumasok. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.